Omniscient Reader's Viewpoint, Season 1. Nagsimula ang salaysay ng kwento sa isang napakalaking itim na numerong 1 na may disenyong parang checkered. Ito ang unang binigyang diin ng may akda. Sa isang maliit na bahagi ng screen, makikita ang bilang ng mga view at sa tabi ng mga ito ay ang numerong katumbas ng isa sa bawat seksyon. Isang tinig ang nagsabi na may isang maikling kwento na hindi naman talaga naging tanyag. Pagkaraan nito, lumaki ang screen at lumitaw ang isang window na naglalaman ng mga kabanata. May tig-isang komento at tig-isang view para sa nobelang tungkol sa 3 paraan upang mabuhay sa isang winasak na mundo. Naisip ng isang tao na ang lahat ng tao sa bansa ay tila naniniwalang isa itong obra maestra. Ang nobelang iyon ay may kabuuang 3,100 at 49 na kabanata. May average na 1.9 na view at 1.08 na komento. Isang binatang lalaki ang nakaupo sa loob ng tren sa pagitan ng 2 tao habang nakatitig sa kanyang telepono na may bakas ng pagod sa mukha. Hawak niya ito ng tuwid sa harapan niya gamit ang 2 kamay. Naisip niya na bagamat totoo nakakaunti lamang ang kayang makatapos ng mahigit 3,000 kabanata, ang nobela ay nailathala na rin naman ng mahigit 10 taon. At ngayon, sa wakas, naroon na ang huling kabanata. Pinindot niya ang bahagi ng screen kung saan nakasulat na ang kabanata 3,149 ay hindi pa nababasa at agad itong nagliwanag ng kulay asul. Sa mismong sandaling iyon, ang lahat ay tila nahati sa 2, itim at puti, na parang sumisimbolo sa mabuti at masama, sa bago at pagkatapos. Naisip ng binata na hindi niya maunawaan ang nangyayari. Biglang sumugod ang isang napakalaking halimaw na kalansay na may kumikislap na lilang mga mata at nakakatakot na anyo. Umangat sa paligid nito ang alikabok at maliliit na tipak ng bato. Ilang iba pang dambuhalang halimaw ang sumunod. Isa na may anyong dragon at ang iba naman ay kahawig ng malalaking oso na may mga sungay sa ulo. Malalakas silang sumigaw, ibinuka ang kanilang mga bibig at walang awang pinugutan ng ulo ang mga taong nakatayo sa ibaba nila. Pagkatapos nito, isang napakalaking halimaw na ahas at ilang halimaw na oso ang pumuwesto sa harapan ng isang lalaking nakasuot ng puting balabal. May kumpiyansa ang kanyang tindig habang nakatayo siya sa tabi ng mga taong wala ng ulo. Hawak niya ang isang mahabang espada at bahagyang inaatras ang kanyang kamay, handang umatake. Ang binatang nakaupo sa tren ay biglang napaisip na ang araw na makita niya ang wakas ng nobelang binabasa niya sa loob ng 10 taon ay dumating na. Sa sandaling iyon, ang tren na mabilis na bumabaybay sa subway tunnel ay biglang na-derail. Ang paligid ay napuno ng matingkad na mga spark na nagmumula sa rails. Sa gitna ng liwanag, lumitaw ang hugis ng ulo ng isang nilalang na may puting buhok at bahagyang bilugang sungay ng kambing na may madilaw-dilaw na kulay. Biglang tumayo ang binata mula sa kanyang upuan at iniunat ang kanyang kamay sa harapan niya, nakatitig pasulong na may hindi maipaliwanag na ekspresyon. Ang babaeng hawak niya sa kabilang kamay ay nakatayo rin sa tabi niya, nanginginig sa takot habang nakatingin sa unahan. Ang lahat ng pasahero sa paligid ay labis na natataranta. Nagngangalit ang mga ngipin ng binata sa pagkainis habang tumitig siya pasulong. Iniisip na hindi ito maaaring simpleng imahe lamang mula sa teleponong may bukas na nobela. Isang malinaw na larawan ng teleponong may bukas na nobela ang sumulpot sa kanyang isipan at sa sandaling iyon ay napagtanto niya na alam niya ang takbo ng kwentong ito. Tumayo siya sa tabi ng babaeng hawak ang kanyang kamay at tulad ng ibang pasahero, sila ay tumitig ng diretso sa unahan, nagugulat at natatakot sa demonyong may puting buhok at maliliit na madilaw-dilaw na sungay na tila biglang lumitaw mula sa kawalan. Matapos ang lahat ng kanyang nasaksihan, agad niyang naisip na ang mundo ng nobela ay nagiging realidad na. Isang lalaking nakasuot ng bulletproof vest at kagamitang militar ang nakatayo sa bubong ng isang mataas na gusali, katabi ang isang babaeng may suot na cap. Pareho silang nakatingin sa malayo habang ang pinong alikabok at makinang na enerhiyang parang kidlat na kulay ginto ay lumulutang sa paligid. Mula sa langit, ilang kometa ang dumiretso patungo sa napakalaking lungsod na tanaw mula sa kanilang kinaroroonan. Nagbanggaan ang 2 espada na may malakas na kalabog at kasabay nito ay kumislap ang matingkad na spark sa pagitan nila.
Ang dalawang lalaki ay naglalaban sa gitna ng mundo, winawasak ang lahat sa kanilang paligid at itinataas sa hangin ang napakaraming lupa at tipak ng bato. Patuloy silang nagsasagupaan ng espada habang naglalabas ng puti at dilaw na enerhiya. Ang lalaking nakaitim na balabal ay humampas ng malakas sa tuhod ng kanyang kalaban, ngunit ito'y nasalag ng espada. Muling umalingaw-ngaw ang malakas na tunog at nagliyab ang mga spark sa paligid. Mas lalong naging mabangis ang tingin ng lalaki habang kumikislap ang ilang hibla ng kanyang buhok sa harap ng kanyang mga mata. Sa unahan ay may nakakasilaw na liwanag at ang paligid ay napuno ng mga spark. Ang lalaking nakaitim na balabal ay galit na galit at litong-lito sa nangyayari. Tinatanong ang sarili kung sino ba talaga siya, habang patuloy niyang inaatake ang kalabang nasa harapan niya. Ang kalaban naman na may blangkong mukha ay kalmadong sumasalo sa bawat hampas. Tumingin ang kalaban sa unahan na may ganap na katahimikan at kawalan ng emosyon. Napakaraming spark ang lumulutang sa paligid niya at ang kanyang mukha ay naliwanagan ng matingkad na liwanag. Sa isang mabigat at matatag na galaw, itinaboy niya palayo ang kaaway at isinukbit ang espada sa likod niya. Patuloy na gumuho ang paligid habang ang liwanag at arko ng enerhiya ay bumabalot sa lahat. Ang lalaking nakasuot ng bulletproof vest, seryoso at kalmado ang mukha ay tumingin pasulong. Bahagya niyang iniunat ang kanyang kamay habang hawak ang espada at inaatras ito. Nasa gitna siya ng ulap ng alikabok at mga tipak ng batong nakalutang sa hangin. Pagkatapos ay ngumisi siya ng mapilyo habang tumutulo ang pawis sa kanyang mukha. Sa gitna ng nagliliparang spark at alikabok, sinabi niyang habang inislide ang kanyang daliri, pinindot niya ang kabanata 3,149 na hindi pa nababasa at muli itong nagliwanag ng asul. Malalim siyang napabuntong hininga at inamin na tuwing iniiwasan niyang basahin ang kabanata, lalo siyang kinakabahan. Inilapit niya ang telepono sa kanyang mukha habang hawak ito ng dalawang kamay at masayang tumingin sa screen. Matapos kumalma, nagpatuloy siyang tumitig sa telepono ngunit bahagyang nakaramdam ng lungkot. Muli niyang pinindot ang screen gamit ang dalawang daliri sa numerong 3,149 na muling nagliwanag ng asul. Bigla niyang napagtanto na siya lamang ang magiging nag-iisang mambabasa na makaaalam sa wakas ng mundong ito. Madilim na ang kalangitan. Ilang malalaking kulay abong ulap na lamang ang makikita habang ang maliliit na butil ng alikabok o tila mga bula ng sabon ay lumulutang sa paligid. Ilang kabataang nakasuot ng magkakaibang kasuotan ang nakatayo na tila nasa ibabaw ng tubig sa harap ng araw na lumubog na sa abot tanaw at iniwan ang isang matingkad na dilaw na liwanag sa likuran nito. Isang maikling kwento tungkol sa 3 paraan upang mabuhay sa isang winasak na mundo ang nakabukas sa screen ng telepono. Nakasaad doon na may ilang paraan nga, ngunit nakalimutan na raw ng may akda ang mga iyon. Gayunpaman, sinabing ang sino mang makababasa nito ay tiyak na makaliligtas, at iyon na ang wakas. Sa mismong sandaling iyon may lumitaw na abiso sa smartphone na hawak ng lalaki na nagsasabing ito na ang huling kabanata. Hindi niya agad naunawaan kung ano ang nangyayari. Kaagad siyang nagsimulang mag-scroll ng galit sa pahina ng smartphone, pilit na iniscroll pataas at pababa, ngunit hindi ito gumagalaw. Napasabi siya na seryoso na ngang ito na ang wakas. Sa huli, kumalma rin siya at inalis ang kanyang daliri sa screen. Patuloy na nakaupo ang lalaki sa loob ng tren. Nasa pagitan ng 2 tao, may bag na nakapatong sa kanyang mga hita. Hawak niya ang kanyang itim na smartphone ng tuwid sa harapan gamit ang 2 kamay. Tumingin siya sa unahan na may gulat at hindi maipaliwanag na ekspresyon. Hawak pa rin niya ang smartphone gamit ang isang kamay habang inilalapit ang isa pa. Ang tren ay mabilis na rumaragasa sa railes. Hinihiwa ang hangin at halos hindi malinaw ang anyo nito. Habang tumatakbo ang tren, naisip ng lalaki na siya ay si Jia. Pagkatapos nito, naisip pa niya na iyon ang paraan ng kanyang pagpapakilala, ngunit madalas daw itong hindi maintindihan ng iba. Nakatayo siya sa harap ng isa pang lalaki na may hawak na kwaderno at sinabi niyang siya ang nag-iisang anak sa kanilang pamilya. Tumugon ang lalaki at sinabing oo, ngunit hindi iyon ang kanyang ibig sabihin. Ipinaliwanag niya kung ano talaga ang nais niyang sabihin. May hawak na business card ang lalaki, may pirma ng empleyado at numero ng telepono. At sinabi niyang ang kanyang pangalan ay Diak Yakim o Diakya.
Naisip niya na ibinigay ng kanyang ama ang pangalang iyon upang siya ay maging isang matatag na tao kahit mag-isa lamang. Pagkatapos nito, si Doc habang kinakamot ang likod ng kanyang ulo ng alanganin ay naisip na dahil sa lohika ng kanyang ama, namuhay siya ng isang ordinaryong buhay binata. Ang negosyanteng may salamin na nakatayo sa harap niya, hawak ang business card sa isang kamay, ay nagsabing naiintindihan niya ang lahat. Nanatiling nakatayo si Doc na walang emosyon sa mukha at naisip na iyon na iyon. Sa madaling sabi, sinabi niyang siya ay si Kim Jia, 28 taong gulang, nagtapos sa isang ikatlong antas na Royal University at kasalukuyang nagtatrabaho bilang contractual sa isang sangay ng malaking kumpanya. Patuloy na nakaupo si Doc sa tren sa pagitan ng ilang estranghero. Bahagya siyang nakayuko at hawak ang telepono gamit ang dalawang kamay. Ang kanyang libangan ay ang pagbabasa ng mga web novel habang pauwi. Nakaupo siya sa kanyang upuan, labis na nagugulat habang nakatitig sa smartphone at hindi pa rin nauunawaan ang nangyayari. Gayunman, naisip niya nakakaiba ang biyahe ngayong araw kumpara sa karaniwan. Tumingin siya sa unahan na may lubos na pagkalito nang bigla siyang maistorbo ng isang tinig na nagsabing sa ganitong bilis ay masisipsip na raw siya papasok ng telepono. Bigla niyang itinaas ang ulo. Hawak pa rin ang smartphone at may blangkong tingin na nakita ang isang babaeng may pulang buhok na nakatayo sa harap niya. Malapad ang nangiti nito, nakataas ang kamay sa tabi ng tainga at diretsong nakatingin sa kanya. Habang nananatiling nakaupo si Doc, naisip niya na iyon si Usang mula sa HR department. Labis siyang nagulat at hindi niya alam kung ano ang sasabihin. Binati niya ito habang hawak pa rin ang telepono. Tumayo ang babae sa harap niya at nagtanong kung pauwi na ba siya. Agad siyang sumagot ng oo at nagtanong din pabalik. Ngumiti ang babae at naupo sa tabi niya sa tren. Hawak ang kanyang bag sa isang kamay. Tumingin ito sa kanya at sinabing maswerte siya. Ang relationship manager ay nagbiyahe ngayong araw. Si Doc, na hawak pa rin ang telepono gamit ang dalawang kamay, ay bahagyang umusog palayo at labis na nagulat sa nangyayari. Naupo ang babae sa tabi niya. Bahagyang magulo ang buhok nito at tila may halimuyak ng bulaklak na nanggagaling sa kanya. Nanatiling nakaupo si Doc, may gulat at hiya sa mukha. Naisip niya na sa subway pa talaga niya nakilala ang pinakasikat na babae sa kanilang kumpanya at napansin niyang mabango ito. Bahagyang ibinaling ni Usang ang ulo palayo, hinawakan ang kanyang mukha at tumingin sa unahan ng kalmado habang tinanong siya tungkol sa pagsakay niya sa subway. Naisip ni Doc na marahil ay maraming lalaki sa kumpanya. Mula sa deputy director ng HR na si Kanga hanggang sa finance manager na si Hana ang nag-aalok na ihatid siya pauwi araw-araw. Pagkarinig nito, ibinaba ni Usang ang ulo, inilagay ang mga kamay sa bag sa kanyang hita at may hindi nasisiyahang buntong hininga ay sinabi na may nagnakaw ng kanyang bisikleta. Bahagyang nagulat si Doc at tinanong kung nagbibisikleta siya papasok sa trabaho. Sumagot siya ng oo at idinagdag na marami siyang overtime kamakailan, kulang sa training at marami pang nakakapagod na gawain. Naisip niyang mas mabuting sumakay na lang ng tren. Lumingon si Usang sa gilid at ngumiti ng malapad, tila nagbibigay liwanag sa paligid. Si Doc naman ay nanatiling nakaupo, bahagyang nakalingon, may munting ngiti at hawak pa rin ang telepono. Sa pagkakita sa kanya ng ganito kalapit, unti-unti niyang naunawaan ang damdamin ng mga lalaking nahulog ang loob sa kanya. Ngunit alam niyang hindi iyon ang mundo niya. Magkaiba sila ng uri ng buhay. Habang iniisip niya ang kabuuang larawan, napagtanto niyang hindi lang dahil kay Usang kaya naiiba ang araw na ito, biglang naputol ang kanyang pag-iisip nang marinig ang mga salitang hindi niya maintindihan. Ang babaeng katabi niya ay may hawak na puting telepono gamit ang dalawang kamay at may bukas na bibig sa gulat at sinabing iyon ay Espanyol. Ibig sabihin, maaari raw siyang magpahiram ng pera. Si Doc ay bahagyang lumingon, nagulat at naisip na kahit pauwi ay nag-aaral pa rin siya. Talagang magkaiba sila ng mundo. Ipinihit niya ang mga mata, hawak pa rin ang telepono at napasabi na talagang masipag siya. Sa sandaling iyon, biglang lumapit si Usang at yumuko patungo sa kanya, puno ng kuryosidad at sinabing napapansin niyang seryoso rin siyang nagbabasa. Nanatili siyang nakaupo habang si Usang ay nakahilig sa kanyang direksyon, diretsyong nakatingin sa kanya na tila naghihintay ng sagot. Bahagyang lumingon si Doc, itinaas ang telepono at ngiti.
Sa screen ng smartphone ay bukas ang kabanata 1 ng nobelang World After the Fall. Sinabi niya na nobela iyon at idinagdag na para na rin siyang nag-aaral ng Korean. Tumingin si Usang sa kanya nang may labis na interes, nakanganga sa tuwa at sinabing mahilig din siyang magbasa ng nobela. Binanggit niya si Haruki Murakami at Carver at tinanong kung sino ang paborito niyang may akda. Natakot si Doc, umiwas ng tingin at naisip na tiyak na nabasa na niya ang mga iyon. Alam niyang kahit banggitin niya ang pangalan ng may akda, hindi ito makikilala. Tumawa siya sa isip at naisip na hinding-hindi niya sasabihin na nagbabasa siya ng World After the Fall ni Xin Xing. Nanatili siyang nakatingin sa unahan, nanginginig sa nangyari. Totoo, ang kanyang libangan ay ang pagbabasa ng web novel pauwi galing trabaho. Ilang pamagat ang makikita sa screen ng kanyang telepono at itinuro niya ang isa. Bagamat nahihiya pa ring sabihin ito sa iba. Nagpatuloy siyang mag-isip na ang dahilan kung bakit naiiba ang gabing ito ay dahil matatapos na ngayong araw ang maikling kwentong binabasa niya sa loob ng mahigit 10 taon, ang 3 Ways to Survive in a Destroyed World. Inisip niya ang kanyang smartphone na bukas sa pahina ng mga kabanata ng paborito niyang nobela na may iisang komento at iisang view lamang. Naisip niya na baka hindi maintindihan ng iba ang halaga ng pagtatapos ng nobelang ito. Ngunit para sa kanya, napakahalaga nito. Binabasa niya ito mula pa noong siya'y nasa middle school. Naalala ni Doc ang kanyang nakaraan. Nakaupo sa kwarto, hawak ang telepono, ang mga kamay ay katabi ng backpack na puno ng maruruming damit. Naalala niya ang panahong binubuli siya sa paaralan, ang pag-upo niya sa bangko habang maraming kabataan sa paligid, ang pagbagsak niya sa entrance exam at pagpasok sa isang ikatlong antas na probinsyal na universidad, ang pagtitig niya sa computer na naka-uniforme at ang sandaling napunta siya sa maling linya ng trabaho. Lahat ng ito ay mas mabuting kalimutan, wala siyang magagandang alaala roon. Matapos balikan ang lahat ng iyon, naisip niya ang lungkot sa pagtatapos ng kwento at ang kasiyahang makita itong matapos sa araw na ito. Ang araw na ilalabas ang epilogo ng Ways to Survive. Nakaupo pa rin siya sa tren, tila hiwalay sa lahat ng nangyayari, hawak ang telepono gamit ang 2 kamay. Inisip niya ang mga fantasy novel na umabot ng 3,149 na kabanata. Isang dekadang pagbabasa mula kabataan hanggang pagtanda. Isipin na lamang mahigit 10 taon ang ginugol ng may akda upang magsulat ng mahigit 3,000 kabanata para sa isang nobelang may average na isang mambabasa lamang kada kabanata. Sa isip niya, tila lumilitaw ang bawat pahina ng nobela, ang bilang ng view, ang mga komento. Napagtanto niya na sa madaling salita, ang kwentong ito ay para talaga sa kanya. Lumitaw sa screen ang pahina ng komento kung saan ipinahayag niya ang kanyang pasasalamat sa may akda at sinabi niyang hindi na siya makapaghintay sa epilogo. Nais man niyang mag-donate, alam niyang hindi niya kaya dahil sa mababang sahod kaya nag-iwan na lamang siya ng mensaheng mula sa puso. Patuloy siyang nasa tren, hawak ang smartphone. Iniisip na sinubukan niyang iangat ang nobela sa recommendation board, ngunit tila kinamuhian lamang ito kahit isa itong magandang kwento kung may tiyaga kang magbasa. Bumalik ang atensyon ni Usang at tinawag siya. Nagulat siya at lumingon. Alanganin niyang sinabi na kung iisipin, 1 taon na pala silang nagtatrabaho sa kumpanyang iyon, mabilis talaga ang panahon. Napagtanto niyang nakalimutan na niya ang kanilang pinag-uusapan at kailangang magpalit ng paksa. Ngumiti agad si Usang, naupo sa harap niya at tumawa ng bahagya, nakapikit ang mga mata, sinasabing wala silang alam noon. Tumawa rin si Doc, nakapikit, nakanganga at sinabing totoo, tila kahapon lamang ang lahat ngunit malapit nang matapos ang kanyang kontrata. Biglang nagbago ang ekspresyon ni Usang, nagulat at natakot. Naalala ni Doc na na-promote na siya bilang full-time employee. Alanganin niyang kinamot ang likod ng ulo, tumawa at sinabing nakalimutan niyang batiin siya. Sinabi rin niyang dapat ay mas pinagbutihan pa niya ang pag-aaral ng ibang wika. Ipinatong ni Usang ang kamay sa dibdib at sinabing hindi iyon totoo, may evaluation of effectiveness din naman. Habang mukhang nag-aalala si Usang,
Napagtanto ni Doc na kung ang mundo ay isang nobela, siya ang tunay na protagonist. Ngunit sa mundong ito, hindi siya nagsisikap. Samantalang si Usang ay masipag, nag-aaral, nagbabasa at nagtatrabaho. Kaya malinaw kung bakit siya ang magiging regular at siya ay matatanggal sa kontrata. Biglang lumingon si Usang, bahagyang nakanganga, may pawis sa pisngi at tinanong siya kung maaari niyang ipakita ang application na ginagamit niya. Itinaas ni Doc ang tingin. Puno ng gulat at pagkalito. Sa harap niya, may batang may hawak na lambat at plastic container na may mga kuliglig. Naisip niya kung iba ang genre ng buhay niya, kung hindi realism, marahil fantasy. Sa sandaling iyon, biglang umalog ang tren dahil sa matalim na liko. Nagambala si Doc ngunit nanatiling seryoso. Sinabing ayos lang ang lahat. Tumingin si Usang sa kanya, naguguluhan. Bahagyang ngumisi si Doc at sinabing kahit ipakita pa sa kanya ang app, wala rin itong mababago dahil ang genre ng kanyang buhay ay realism. Sa genre na ito, hindi siya ang bida, kundi isang mambabasa. Napatigil si Usang, nagulat at inulit, buhay ng mambabasa? Sinabi niyang kakaiba talaga ang mga sinasabi niya. Tahimik na naupo si Doc nakatingin sa unahan. Sinabi ni Usang na tila siya ay namumuhay ng ivory life at gagayahin niya si Doc. Magiging tapat sa sarili niyang buhay. Napagod si Doc, umiwas ng tingin at napansin niyang mas tahimik na. Biglang nag-vibrate ang telepono niya. May mensahe. Binuksan niya ang chat mula kay TLS 1223 na nagpapasalamat sa kanya. Nanlaki ang mata ni Doc, ito ang may akda ng Ways to Survive. Tinext niya kung siya nga ba ang may akda at agad itong sumagot. Sinabing natapos niya ang kwento dahil kay Doc at nanalo pa raw ito sa isang kompetisyon. Nagulat si Doc, tinakpan ang bibig, pinagpapawisan. Binati niya ang may akda at nagtanong kung anong kompetisyon iyon. Sumagot ang may akda na hindi iyon kilala at magsisimula na ang monetization kapag nailabas ang epilogo. Nais daw niyang magpadala ng regalo bilang pasasalamat at humingi ng email address. Sa sandaling iyon, tila may lumitaw na ulo na may maikling puting buhok at maliliit na dilaw na sungay na parang sa kambing. Napaisip si Doc sa haharapin ng mundo. Tinanong niya agad ang tungkol sa regalo. Sumagot ang may akda na dahil sa kanya ay nagkaroon ng anyo ang kwentong ito sa mundo. Nanatiling nakatitig si Doc sa mensahe, gulat at litong-lito. Naisip niya na baka nagsisinungaling lang ang may akda dahil sa hiya. Nanginginig ang kamay niyang hawak ang telepono, iniisip kung gift card kaya iyon. Kahit 50,000 ay ayos na. Biglang may email, magsisimula ang monetization ng alas 7 ng gabi. Tumingin siya sa oras. Alas 6:50 minuto. May 5 minuto pa. Biglang napansin niyang nawala ang nobela sa favorites. Kakaiba iyon, hindi naman basta tinatanggal ang mga nobela bago ang monetization. Sa sandaling iyon, biglang namatay ang ilaw ng buong tren. May kakaibang tunog. Napatingala si Usang, naguguluhan. Sumunod si Doc, biglang na-derail ang tren, ang paligid ay napuno ng naglalagablab na spark. Nagsigawan ang mga pasahero, may sumigaw ng terorista. Ang halimaw ay ngumiti, inilantad ang mapuputing pangil. Huminto ang tren sa gitna ng usok at apoy. Tinanong ni Doc kung ayos lang si Usang. Sinabi nitong oo kahit litong-lito. Biglang tumalo ng oras sa phone, 7:00 PM. Napatingin siya sa unahan. Sa mikropono may anunsyo. Nagsimula na raw ang pangunahing senaryo at winakasan ang serbisyo ng planetary system 8,612. Sa gitna ng kaguluhan, napagtanto ni Doc nagbago ang genre ng kanyang buhay. Pagkatapos noon, naisip ni Doc na sa mismong sandali ng paglitaw nito ay may isang taong sumigaw na iyon daw ay si Doc Aebi. Si Doc at ang kanyang office mate ay nakatayo sa gitna ng tren kasama ang iba pang mga pasahero, nakatingala, at walang kaalam-alam kung ano ang nangyayari. Tumangala si Doc na may blankong tingin at bahagyang takot. Iniisip kung bakit bigla na lamang pumasok sa isip niya ang partikular na salitang iyon. Nakahinto ang tren sa gitna ng subway tunnel, habang patuloy na lumalabas ang maliliit na spark at napakaraming usok mula rito. Patuloy na iniisip ni Doc na bigla na lamang tumigil ang subway train. Nababalot ng ganap na kadiliman ang bagon. Ang mga pasahero ay labis na natatakot at naguguluhan sa nangyayari. Sina Doc at S ay nakatayo rin sa gitna ng bagon, parehong takot at nakatingala, habang iniisip ni Doc na hindi ito maaaring mangyari. Madalas namang bumabagal ang subway sa riles, kaya hindi ito dapat ikabigla.
Ngunit patuloy na pumapasok sa kanyang isipan ang mga pamilyar na eksena mula sa mga unang kabanata ng nobela. Muli niyang pinagtibay sa sarili na imposible ito, na hindi ito maaaring mangyari. Si S, na bahagyang nakabuka ang bibig habang dumadaloy ang pawis sa kanyang pisngi, ay nagsalita tungkol kay Doc Abby. Lalong natakot ang lahat ng pasahero. Lumingon si Doc sa kanya at muling nagtanong ng may pagtataka, habang si S ay nakahawak sa kanyang kamay gamit ang dalawang kamay, halatang hindi rin nauunawaan ang sitwasyon. Sa parehong sandali, biglang lumingon si Doc at tila mas lalo pang lumaki ang kanyang mga mata. Naalala niya na talagang hindi ito maaaring mangyari, ganap itong imposible. Sa kanyang isip ay lumitaw ang imahe ng isang cellphone na may tekstong mula sa isang nobela, na naglalarawan ng isang mabalahibong nilalang na may dalawang maliliit na sungay na tinatawag sa pangalang iyon. Hindi niya namalayang nasabi niya muli ito ng malakas. Bigla, malapit sa pinto sa pagitan ng mga bagon, may lumitaw mula sa itaas na isang matangkad na pulang liwanag na hugis oval. Napatingin doon ang lahat ng pasahero sa bagon ng may pagtataka. Patuloy na naaalala ni Doc ang mga linya mula sa kanyang paboritong nobela tungkol sa isang kakaiba, metalikong anyo, at mabalahibong halimaw. Nanatili siyang nakatayo sa parehong lugar, nakatitig sa unahan ng may pagkabigla, katabi ang kanyang kasama, at labis na namangha sa nangyayari. Sinabi niyang napakakaiba nito at patuloy na iniisip ang imposibilidad ng lahat ng ito, habang bumabalik sa kanyang alaala ang mga salita mula sa unang kabanata ng nobela. Mula sa lugar na pinanggalingan ng pulang liwanag, may lumitaw na isang maliit na halimaw na may puting balahibo, malapad ang ngiti, nakabukaka ang mga paa, at may maliliit na dilaw na sungay. Ayon sa kwento, kaya ito tinawag na Doc Abby. Napako ang tingin ni Doc sa nilalang, dilat ang mga mata, hindi maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon. Siya, ang kanyang kasintahan, at ang lahat ng pasahero sa bagon ay nanatiling nakatayo sa kani-kanilang pwesto, habang ang maliit na mabalahibong halimaw na may mga sungay ay lumulutang mula sa itaas. Matapos ang lahat ng iyon, patuloy na iniisip ni Doc na ito ang sandali kung kailan nagsanib ang pantasya at realidad. Si Doc Abby ay nanatiling nakalutang sa ere sa itaas ng lahat, tinakto ng bibig gamit ang kanyang paa at umubo. Pagkatapos, ibinuka niya ng malaki ang kanyang bibig at nagsimulang magsalita sa isang wikang hindi maunawaan ng kahit sino. Walang nakaintindi sa kanyang sinasabi. May ilan na nagsabing ito ay augmented reality lamang, at ang iba na may nagsabing napakasama at kasuklam-suklam ng nilalang. Ngunit sa sandaling iyon, pinagtatalunan ni Doc sa kanyang isipan na walang sinuman kundi siya, ang nakauunawa sa bigat at seryosong kahulugan ng sitwasyong ito. Nanatili siyang nakatayo, nakatitig sa unahan, habang gumugulong ang pawis sa kanyang pisngi. Sigurado siya na ito nga ay isang Doc Abby. Naalala niya na sa mundo ng mga survival technique, ang Doc Abby ang siyang nagpasimula ng walang tigil na paglitaw ng mga sakuna. Sa parehong sandali, nanginginig ang kanyang kamay habang mahigpit niyang pinisil ang kanyang cellphone. Iniisip na imposible ito at hindi maaaring mangyari, ngunit kasabay nito ay alam niyang paparating na ang mga problema at kalamidad. Napalingon si Doc kay S na nakatayo sa kanyang tabi. May takot at pagkalito sa mukha nito habang sinasabi na parang Espanyol daw ng kaunti ang wika at baka maaari niyang subukang kausapin ang nilalang. Maraming pasahero ang nakatayo sa harap nila at nakatingin sa kanya ng may halatang pagkainis. May isang babae na nakabuka ang bibig at nagsabing hindi nga niya alam kung ano iyon at hindi rin niya ito maaaring hingan ng pera, at hindi naman daw iyon ang kanyang intensyon. Biglang naputol ang usapan nang sumigaw si Doc Abby, sinasabing dapat silang makinig dahil abala ang pakikitungo sa kanila at hindi raw gumagana ng maayos ang Korean patch. Itinaas niya ang kanyang mga paa sa bibig, ibinuka ito, at malakas na sumigaw upang marinig siya ng lahat. May biglang sumabat at nagtanong kung ano raw ang ginagawa niya ngayon. Nagulat si Doc Abby, at tumingin pababa, kung saan may isang binatang nakatayo na may inis sa mukha, nakahalukip-kap ang mga braso, at nagsabing baka gumagawa lamang daw ito ng pelikula, ngunit may interview siya at kailangan na siyang pakawalan kaagad. Nanatiling nakatayo ang binata nang may pagkainis. Pumalakpak si Doc Abby, bahagyang ngumiti, at sinabing naiintindihan niya ang tungkol sa interview at hindi niya alam na may ganitong nagaganap sa oras na iyon. Bahagya siyang tumawa at sinabing mukhang kulang ang naging pananaliksik nila.
Sinabi raw sa kanya na karamihan ng mga tao ay papayag kung magsisimula ang monetization bandang alas 7 ng gabi, kahit hindi niya lubos na nauunawaan ang sinasabi niya. Habang patuloy na lumulutang sa ere sa itaas ng lahat, sinabi ni Doka Ebi, na dapat kumalma ang lahat, umupo, at makinig dahil may napakahalaga siyang impormasyong ibabahagi. Isang lalaking nasa ibaba ang sumigaw nang may pagkainis na wala raw itong pinagkaiba at dapat pa-under na ang trend. Sumang-ayon ang iba, sinasabing hindi sila pumayag sa ganito at dapat silang bayaran. Isang maliit na batang babae ang nagturo paitaas at sinabi sa kanyang ina na ito ay isang karton. Sa puntong iyon, napagtanto ni Doc na walang duda, ang karamihan sa mga pasahero ay galit at labis na nagagalit. Nakabuka ang kanilang mga bibig habang sumisigaw ng kanilang disgusto, samantalang patuloy namang iniisip ni Doc ang magiging takbo ng mga pangyayari batay sa alam niyang kwento. Bigla niyang napagtanto na kailangan niya silang pigilan. Hinawakan niya sa balikat ang kanyang kasama, na labis na nagulat, habang seryosong iniisip kung paano niya ito gagawin. Lumingon siya kay S at sinabing huwag itong gagalaw. Sa sandaling iyon, tumawa si Doka Ebi, at sinabing napakaingay nilang lahat. Bigla siyang nagbago, tila naging isang masamang halimaw na may pulang mga mata, humihingi ng dugo. Sa isang iglap, pinugot niya ang ulo ng lalaking nagreklamo. Hindi man lamang ito nakapag-isip kung ano ang nangyari. Nabahira ng dugo ang sahig at ang mga paa ng mga katabing pasahero, at nagsisigawan ang lahat sa matinding takot. Ang babae at ang lalaking nakatayo sa tabi ng biktima ay labis na natakot at nagulat, nakatitig sa unahan kung saan sa halip na katawan ay isang malaking lawa ng dugo na lamang ang natira. Nanatiling nakapako ang lahat ng pasahero sa kani-kanilang pwesto habang ang buong lugar ay nasa ilalim ng impluwensya ng halimaw. Ngumiti si Doka Ebi, nang malapad, ipinakita ang kanyang mapuputing ngipin, at galit na sinabing hindi ito isang movie shoot. Agad niyang pinugutan ng ulo ang isa pang pasahero. Ang iba ay nagsisigawan sa sindek, sumisigaw na hindi ito panaginip. Isa-isa niyang pinugutan ng ulo ang ilan pang pasahero, ikinalat ang dugo sa buong bagon habang ang natitira ay nagsisigawan at nagsisikap tumakas. Tumingin siya sa unahan gamit ang kanyang napakalaking pulang mata na may mapuputing balintataw, puno ng galit at pagkainis, at sinabing hindi ito libro. Sina Doc at S ay nanatiling nakatayo, nanginginig sa takot, habang pinapanood ang lahat. Patuloy niyang sinabing hindi ito ang realidad na dati nilang ginagalawan, at kailangan nila itong maunawaan. Sa sandaling iyon, tumitig si Doc sa unahan nang may nagbabadyang galit, nagngangalit ang mga ngipin habang tumutulo ang pawis sa kanyang pisngi, at napagtanto niyang tama siya, totoo ang lahat ng ito. Ang sahig ng bagon ay natatakpan ng napakaraming dugo na kumalat na parang lawa. Nanahimik siya ng tuluyan nang ang bagon ay maging paligan ng dugo. Ilang pasahero ang nanatiling nakaupo, takot at hindi makagalaw. Patuloy na nagsalita si Doka Ebi, sinasabing ang kanilang mga buhay ay naging payapa at maginhawa hanggang sa sandaling iyon. Itinaas niya ang kanyang mga paa, ibinuka ang bibig, at nilinaw ng puting liwanag ang buong paligid habang malakas niyang sinabi na sila ay isinilang, huminga, kumain, at dumami kailanman nila gusto nang hindi nagbabayad ng anuman, na sila ay tunay na nabuhay sa isang magandang mundo. Sa parehong sandali, itinaas niya ang kanyang ulo, ngumiti ng malapad, ipinakita ang kanyang mga ngipin, at tumingin sa unahan gamit ang itim na mga mata na may kumikislap na mapuputing balintataw. Sinabi niyang ang mga magagandang panahong iyon ay tapos na, dahil walang libre sa mundong ito. Lubhang natakot ang mga natitirang pasahero at tahimik na nakinig sa kanyang mga salita. Isang lalaki ang lumapit at nagsabing tila humihingi lamang siya ng pera. Isang lalaking naka-stripe na business suit ang tumayo sa harap ni Doka Ebi, seryoso ang mukha ngunit halatang takot. Tumingin si Doc nang may pagkainis at sinabing iyon ay isang manager mula sa finance department na na-promote dahil sa koneksyon. Si S, na puno ng pagkalito at takot, ay sumang-ayon sa kanya. Ang lalaking iyon ay naglabas ng maliit na papel, inabot ito, at sinabing kung pera lang ang kailangan ay kaya niyang magbigay ng kahit magkano. Ipinakita niya ang kanyang business card at tinanong kung magkano ang gusto nito. Tumingin si Doka Ebi, nang may pagtataka at sinabing pera ng tao ang inaalok sa kanya. Ngumisi ang lalaki at mayabang na sinabing kung palalayain siya ay ibibigay niya ang anumang halaga na gusto nito.
Inilabas niya ang pera at inilapag sa harap ni Doka Ebe. Iniisip na gumana ito at walang bagay na hindi kayang bilhin ng pera. Ngunit sinabi ng halimaw na ang pera ay mga hibla lamang ng halaman na pinagkasunduan ng mga tao. Pumitik si Doka Ebe, at sa isang iglap, nagliyab at nasunog ang pera. Natigilan ang lalaki sa takot, hindi maunawaan ang nangyayari. Idinagdag ni Doka Ebe, na gumagana lamang ang pera sa kanilang sariling space-time continuum. Lumuhad ang lalaki, iniunat ang kanyang mga kamay, at nakatingin sa naglalaho at nasusunog na pera. Sinabi ni Doka Ebe, na ang mga kaawa-awang papel na iyon ay walang halaga sa macroscopic world at binalaan siya na kung uulitin niya iyon ay sasabog ang kanyang utak. Pagkatapos, hinawakan ni Doka Ebe ang kanyang noo at winisiwas ang kamay ng may pagkainis, sinasabing lalaki lamang ang kanilang mga utang. Mas mabuti raw na ipakita sa kanila ang katotohanan kaysa ipaliwanag ito ng paulit-ulit sa mga hanggal. Biglang lumaki ng ilang ulit ang mga sungay sa kanyang ulo at mabilis siyang humarurot sa loob ng bagon. Ang mga tao ay nakatingala sa takot habang sinabi niyang bukas na ang Channel B17623 at nag-ugnay na ang konstelasyon. Biglang lumitaw sa harap ng lahat ang mga bughaw na system window. Ang ilan ay nagulat, ang iba ay natuwa sa impormasyong nakita nila. Si Doc ay nanatiling nakatayo nang may pagtataka nang may lumitaw na maliit na bughaw na notification window sa harap niya, na nagsasabing natanggap niya ang main scenario, isang pangunahing senaryo kung saan kailangang may mamatay upang magpatuloy. Nakalutang pa rin si Doka Ebe, sa ere, pinag-cruise ang kanyang mga kamay, at binati ang lahat ng swerte. Pagkatapos, ngumiti siya ng malapad, nagliwanag ang kanyang pulang mata, at sinabing aliwin nila siya ng isang kapana-panabik na palabas. Sa isang iglap, naglaho siya sa hangin, naiwan lamang ang bahagyang liwanag, habang ang mga system window ay nanatili sa harap ng mga pasahero. Sa pagsisimula ng kwento mga lods, nakatayo sina Dokya at Han sa gitna ng bagon ng tren habang hawak nila ang kani-kanilang mga cellphone. May maliliit na bughaw na partikulong lumulutang sa paligid nila, at ang iba pang mga pasahero sa tren ay labis na natatakot. Kinakagat ni Yusan Gossi ang kanyang kuko gamit ang nanginginig na kamay habang direktang nakadikit sa kanyang tainga ang cellphone at tinatawagan ang pulisya. Nakatayo siya mismo sa harap ni Dokya, may takot sa kanyang mukha, hawak ang cellphone sa isang kamay habang ang isa naman ay nakadiin sa kanyang dibdib. Sinabi niyang walang sumasagot sa tawag at hindi niya alam kung ano ang dapat gawin. Nakatayo si Dokya sa mismong harapan niya, iniunat ang kanyang mga braso pasulong at sinabi sa kanya na kailangan niyang kumalma. Nakatayo siya roon na puno ng kumpiyansa ang mukha, bahagyang nakabuka ang bibig habang nakatingin sa kanya, at sinabing naaalala ba niya ang larong ginawa ng kanilang development team, isang laro kung saan nawasak ang mundo at iilan lamang ang nakaligtas. Hindi maintindihan ni Yusan Gossi ang sinasabi niya. Nakatingin siya kay Dokya na may takot sa mukha at bahagyang nakabuka ang bibig. Idinagdag ni Dokya na dapat niyang isipin ang sitwasyon sa ganoong paraan. Ipinatong ni Dokya ang kanyang mga kamay sa balikat ni Yusan Gossi at tumayo ng seryoso, bahagyang nakabuka ang bibig habang sinasabi na sila ay nasa loob na nito. Nakatayo si Yusan Gossi sa kanyang kinatatayuan, yakap ang sarili, bakas ang takot sa kanyang mukha habang ang lahat ng tao sa paligid ay nagkakagulo. Nakatayo siya roon na nakatitig ng diretsyo sa unahan, puno ng gulat at takot ang kanyang mukha, at sinabi ang tungkol sa laro at sa mga patakaran nito. Biglang lumitaw sa mismong harapan niya ang bughaw na system notification window. Sinabi ni Dokya na simple lamang ang lahat at ang bawat isa ay may mga patakaran na kailangang sundin. Nakatayo siya sa harap niya na puno ng kumpiyansa at konsentrasyon, nakatingin ng diretsyo sa unahan, bahagyang nakabuka ang bibig habang sinasabing kailangan na nilang maintindihan ang mga ito. Bahagyang lumingon si Dokya sa gilid at tumingin sa unahan na may kumpiyansang ekspresyon, sinusubukang unawain ang kasalukuyang sitwasyon habang ang mga bughaw na partikulo ay patuloy na lumilipad sa paligid at may pulang liwanag na nagmumula sa unahan. Nakatayo si Yusan Gossi sa likuran niya, bakas ang takot sa kanyang mukha, yakap ang kanyang dibdib dahil sa sariling kawalan ng magawa, habang si Tak-abi ay patuloy na lumulutang sa hangin. Patuloy na lumulutang si Tak-abi sa ere, ang kanyang mga dilaw na sungay ay biglang hamaba habang siya ay nakangiti ng malapad. Sa ibaba niya ay maraming bangkay ng mga taong duguan.
Ayon sa salaysay, iniunat ni Takabe ang kanyang mga antena at ang mga bangkay ay nakahandusay sa paligid na parang basura. Ang ilang pasahero sa bagon ay nanginginig sa matinding takot sa gilid at hindi maintindihan ang nangyayari, habang ang iba naman ay nagdarasal lamang na magkadikit ang mga palad at humihingi ng awa. Ayon sa kwento, isang basang-basa ng dugo at nanginginig na empleyado sa opisina at isang matandang babae ang nananalangin ng hindi gumagalaw mula sa kanilang mga upuan. Nakatayo sina Dokya at ang kanyang kasama, tahimik na nakatingin sa unahan habang pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Patuloy na iniisip ni Dokya na hindi pa rin siya makapaniwala, ngunit wala na siyang dahilan upang magduda. May ilang tao nang nakatayo malapit sa pinto, ang isa sa kanila, puno ng galit at takot ang mukha, ay sinusuntok ang pinto at sumisigaw na may magbukas nito, habang ang isa pa ay nagsasabing kailangan nila itong basagin gamit ang martilyo. Iniisip ni Dokya na dapat na lang niyang tanggapin ang lahat. Hindi niya alam kung bakit, ngunit isang bagay ang sigurado siya. Sa mismong sandaling iyon, may imaheng lumitaw sa kanyang isipan mula sa kanyang cellphone, isang nobelang tungkol sa 3 paraan upang mabuhay sa isang wasak na mundo. Patuloy niyang iniisip na ang nobelang iyon na kanyang binabasa sa loob ng 10 taon ay naging realidad at nagaganap na mismo sa harap ng kanyang mga mata. Nakatayo si Dokya sa parehong lugar, nakadiin ang kamay na may hawak na cellphone sa kanyang dibdib. Nakapikit ang mga mata at seryoso ang ekspresyon habang iniisip kung ano ang dapat niyang gawin. Bigla niyang iminulat ang kanyang mga mata at tumingin sa unahan na may matinding determinasyon. Iniisip na kailangan niyang gumawa ng kahit ano upang mabuhay sa bagong mundong ito. Sa sandaling iyon, nagbabala ang system notification tungkol sa pangunahing senaryo bilang isa, patunay ng kahalagahan at ang pangangailangang pumatay ng isa o higit pang anyo ng buhay sa loob ng bagon ng tren. Patuloy na lumulutang ang maliliit na bughaw na partikulo at usok hanggang sa may isang boses na biglang pumagitna at nagsabing mas makabubuti para sa lahat na manatiling kalmado. Sina Dokya at Yusan Gasi, pati na rin ang ilang pasahero, ay lumingon sa pinanggagalingan ng boses. Sinabi nito na kailangan nilang huminga ng malalim at tumigil sa paggawa ng ingay. Isang binatang may kumpiyansang anyo ang umunat ng isang kamay habang hawak ang pitaka sa kabila, bahagyang nakabuka ang bibig habang sinasabing kailangan nilang kumalma at makinig sa kanya. Ipinaliwanag niyang sa panahon ng pambansang sakuna, ang maliliit na kaguluhan ay maaaring magdulot ng malaking bilang ng mga biktima, kaya siya na ang hahawak sa sitwasyon. Hindi nasiyahan ng mga tao sa bagon sa kanyang sinabi at tinanong kung sino ba talaga siya, at sinabing ang tinatawag na pambansang sakuna ay walang katuturan. Ngunit sa isang matatag na galaw, binuksan niya ang kanyang pitaka at ipinakita ang kanyang military ID na may pangalang Lee Hyun-sung. Iniunat niya ang kanyang kamay, hawak ang ID, nakatingin ng diretso sa unahan na may kumpiyansang ekspresyon at sinabing siya ay isang tenyente ng hukbo na naglilingkod sa Unit 60 hanggang 502. Nakatayo si Dokya sa kanyang kinaroroonan na labis ang pagkagulat, nakatitig lamang sa unahan at hindi maunawaan ang kasalukuyang sitwasyon, habang ang mga tao sa paligid niya ay nagsasabi na isang ang sundalo ang lalaking iyon at may ranggong tenyente. Kaagad pagkatapos nito, si Hyun-sung ay tumingin sa ibang mga pasahero ng tren na may kumpiyansang anyo, iniunat ang kamay na may hawak na cellphone at ipinakita ito sa lahat. Sinabi niyang nakatanggap siya ng mensahe mula sa kanyang unit kanina pa lamang. Nakasulat sa screen ng kanyang smartphone na idineklara na ang Level 1 National Disaster, at inanunsyo ang agarang pagtitipon ng lahat ng tropa. Ang mga taong nakakita nito ay nagsimulang magsabi na totoo ngang nagsimula na ang isang pambansang sakuna. Isa sa mga pasaherong nakaputing polo ang labis na nagalit, iniunat niya ang kanyang mga braso at, bukang-buka ang bibig sa galit, ay sumigaw na dapat ipaliwanag ng sundalo kung ano talaga ang nangyayari, kung ano ang ginagawa ng Blue House, at kung bakit hindi pa kaagad kino-contact ang Pangulo. Nakatayo si Hyun-sung mismo sa harap niya, itinago ang isang kamay sa likod at may kumpiyansang anyong sumagot na sinubukan na niyang kontakan ang kanyang unit. Pagkatapos ay humingi siya ng paumanhin at sinabi na isa lamang siyang karaniwang sundalo at wala siyang direktang linya patungo sa Blue House. Samantala, nakatayo si Dokya na may mukhang pa ng lubos na pagkalito habang napakaraming bughaw na partikulo ang lumulutang sa paligid. Iniisip niya na hindi na nakapagtataka ang isang pambansang sakuna batay sa kasalukuyang kalagayan.
Biglang sumigaw ang isa pang pasahero, tinatanong kung sino ba talaga si Hyun Sung para siya ang manguna at magkontrol sa sitwasyon. Tumingin si Do-kya sa unahan na may seryoso ngunit palaisip na ekspresyon. Hindi siya nagulat dahil sa sitwasyon, kundi dahil sa pangalan. Lieutenant Lee Hyun Sung. Patuloy niyang iniisip na kilala niya ang pangalang iyon. Nakatayo si Hyun Sung na tila nalilito, nakaunat ang kanyang mga kamay sa harapan, habang ilang pasahero ang nakaharap sa kanya. Patuloy na nag-iisip si Do-kya, ito ang unang beses niyang nakita ang taong ito, ngunit ang pangalan nito ay malalim nang nakaukit sa kanyang isipan. Biglang lumitaw sa kanyang isip ang imahe ng isang bakal na espada, ang espada ni Lee Hyun Sung, isang tenyente ng hukbong Koreano, nakatayo na may malamig at walang emosyon na mukha. Napagtanto ni Do-kya na isa siya sa mga mahahalagang supporting character sa Ways of Survival. Isinara ni Do-kya ang kanyang mga mata, halatang hindi nasisiyahan, at mariing nagngangalit ang mga ngipin habang kinakamot ang batok gamit ang cellphone. Iniisip niyang pati ang isang karakter mula sa nobela ay lumitaw na, at ang pananalita at kilos nito ay eksaktong kapareho ng nakasulat sa kwento. Ngunit bigla siyang napatigil sa pag-iisip. Nakatayo si Do-kya, hawak ang cellphone, at tumingin kay Hyun Sung na nasa harapan niya na malinaw na nalilito. Napagtanto niyang may mali, hindi ganito ipinakilala si Lee Hyun Sung sa nobela. Patuloy lamang siyang nakatayo, tila hiwalay sa lahat ng nangyayari, habang si Hyun Sung ay nananatiling nakatayo roon na litong-lito, nakaunat ang mga kamay at hindi nauunawaan kung ano na ang nangyayari. Iniisip ni Do-kya, sigurado siya rito, bilang nag-iisang mambabasa ng Ways of Survival, na hindi ganito ang unang paglitaw ni Hyun Sung. Dapat ay lumitaw lamang siya pagkatapos ng isang senaryo. Ngunit ngayon, narito siya, masyadong maaga. Biglang lumingon si Do-kya sa gilid, binuksan ang kanyang cellphone at tila may hinahanap. Iniisip niya na kung mababasa niya muli ang Ways of Survival, malalaman niya ang sagot. Ngunit sa sandaling iyon, isang pasahero ang biglang sumigaw habang hawak ang cellphone sa ere, sinasabing ang talumpati ng punong ministro ay opisyal nang nagdedeklara ng Level 1 National Disaster. Bahagyang ibinaba ni Do-kya ang kanyang kamay na may hawak na cellphone at tumingin kay Yusan Ga-si, na hawak din ang kanyang cellphone at nakatingin sa kanya na may pagtatakang mukha. Mula sa screen ng kanyang telepono, may boses na nagsalita at tumawag sa lahat ng mamamayan. Sa screen ay makikita ang isang negosyanteng nakasuot ng suit, nagla-live broadcast ng ulat tungkol sa isang first-degree disaster. Sinabi nito na sa hindi matukoy na bilang ng mga lugar sa Seoul, may mga hindi kilalang terorista na kumilos na, at ginagawa ng gobyerno ang lahat ng paraan upang pigilan sila. Ginagawa raw ng gobyerno ang lahat ng posibleng hakbang upang pigilan ang mga ito. Sa sandaling iyon, matapos marinig ang lahat, napaisip si Do-kya na pamilyar sa kanya ang nilalaman ng talumpati. Kung iisipin ito sa ganitong paraan, mas madali itong intindihin, ngunit kapag pinakinggan mo ng mabuti, makikita kung gaano ito ka-absurdo. Ang iba pang mga pasahero sa parehong bagon ay sabay-sabay ding naglabas ng kanilang mga cellphone at nagsimulang manood ng live broadcast. Hindi nila maintindihan kung bakit ang punong ministro ang nagsasalita at hindi ang pangulo. May ilan na nagsabing baka patay na ang pangulo, at bagamat hindi sila sigurado, may nagsulat daw nito sa comments. May ilan pang nagdagdag na siguradong may tinatago ang gobyerno. Nakatayo sina Do-kya at ang kanyang kasama sa gilid, pinagmamasdan ang lahat ng nangyayari. Iniisip ni Do-kya na tiyak na hindi ito kasinungalingan, ganito talaga ang takbo ng kwento. At maya-maya pa, isang malakas na putok ng baril ang biglang umalangaw-ngaw mula mismo sa mga screen ng cellphone. Napahiyaw ang lahat ng pasahero at sabay-sabay nilang nabitawan ang kanilang mga smartphone, may mga mukhang puno ng takot. Sa mga screen, makikita pa rin ang ulat, ang punong ministro ay duguan at nakahandusay sa mesa. Lahat ay nagsabing patay na siya. Nagsimulang magloko ang broadcast, may puting ingay na kumalat, ngunit malinaw pa ring makikita ang footage ng pagpaslang sa isang mahalagang tao sa bansa. Pagkatapos nito, biglang lumitaw si Takabe sa mga screen ng cellphone, nakangiting malapad, at sinabing-sinabi na raw niya ang lahat. Patuloy ang white noise sa likuran. Unti-unti siyang lumitaw ng buo sa frame, ibinuka ang bibig, ipinakita ang malalaki niyang puting pangil, at tumingin diretso sa camera gamit ang kanyang malalaking pulang mata na nagliliwanag.
Sinabi niyang hindi ito isang simpleng bagay tulad ng terorismo. Ang mga pasahero sa tren ay nanginginig habang hawak ang kanilang mga cellphone, patuloy na pinapanood ang nangyayari, gaya rin ni Dokya. Sinabi ni Takabe na wala pa rin silang naiintindihan, at hindi ito gagana, hindi ito isang laro, kahit pa mahusay sa paglalaro ang bansang ito. Mariing ibinaba ni Dokya ang kanyang kamay patungo sa bag at mahigpit na ipinasok ang cellphone sa loob nito. Sa parehong sandali, sinabi ni Takabe na nais niyang taasan ang antas ng hirap. Biglang nagulat ang lahat ng tao sa bagon, dahil isang system notification window ang lumitaw sa harap nila na tila mula sa kawalan, may countdown na 24:22. Biglang bumaba ang oras, mula 22 ay naging 21, at walang nakaintindi kung ano ang ibig sabihin nito. Agad na nagsimulang magbago ng mabilis ang mga numero sa notification window, at mas lalo pang nagulat ang lahat. Inanunsyo ng system na nabawasan ang natitirang oras, at idinagdag na 10 minuto na lamang ang natitira. Sa sandaling iyon, ang system notification na nag-aalerto sa main scenario 1 proof of significance, kung saan kailangang may mamatay na isa o higit pang anyong buhay, ay nagbago ng kondisyon ng oras mula 30 minuto patungong 10 minuto. Labis na natakot ang lahat ng tao sa bagon. Sa harap nila, patuloy na nakabukas ang system notification window na may timer na nagsimula na ang countdown at nagpapakita ng 59 minuto pasado alas 9. Pagkatapos ay lumabas ang mensahe ng system bilang karagdagang parusa kung walang magaganap na pagpatay sa loob ng susunod na 5 minuto, lahat ng buhay sa bagon ay lilipulin. Agad na nagpanik ang lahat. May sumigaw na kalokohan lang ito at biro lang. May lumapit sa sundalo at nagtanong kung ano ang susunod nilang gagawin at kung bakit walang kilos ang pulisya. Si Lee Hyun-sung, na nakatayo sa harap nila, ay halatang litong-litong ngunit sinabi sa lahat na dapat silang kumalma at makinig. Nakatayo si Dokya na walang emosyon sa mukha. Katabi niya si Yoo Sang-si, mahigpit na hawak ang kanyang kamay, bahagyang nanginginig, at nakatingin sa unahan na parang walang iniisip. Sa paligid nila, patuloy ang sigawan. Lubhang natakot si Dokya, ang pawis ay dumadaloy sa kanyang pisngi. Iniisip niya na ang lahat ng ito ay eksaktong nangyayari ayon sa kanyang inaasahan. Ito ay tiyak na kapareho ng mga pangyayari sa Ways of Survival. Ngunit ang kaba sa dibdib niya ay hindi nawawala. Nakatayo si Hyun-sung sa parehong lugar, nakatingin sa gilid, nakaunat ang mga kamay sa harap, halatang naguguluhan. Patuloy namang iniisip ni Dokya na ang minor character ay hindi dapat lumitaw sa ganitong paraan. Biglang may pumasok na imahe sa kanyang isipan, isang binatang nakatalikod, kalahating natatakpan ng anino, suot ang isang napakahabang itim na balabal, napapalibutan ng mga spark. Napaisip si Dokya na sa kung anong dahilan, wala pa ang lalaking iyon. Nakatayo pa rin si Dokya sa tabi ng kanyang kasintahan, bahagyang lumilingon sa gilid. Iniisip na ayon sa kwentong alam niya, dapat ay matagal na siyang lumitaw. Sa likuran niya, isang lalaki ang nakatingin sa unahan na may matinding takot, nagngangalit ang ngipin, at biglang sumigaw ng malakas habang hinahampas ang pinto ng bagon na konektado sa susunod na bagon. Biglang may napakalaking bahid ng dugo ang lumitaw sa salamin. Ang mga taong nasa harap nila ay nagsabing may naganap ng pagpatay sa kabilang bagon at kailangan nilang harangan ang mga pinto at huwag papasukin ang sinuman. May isang pasahero ang umunat ng kamay patungo sa pinto at sinabing dapat nila itong isara, ngunit bigla siyang nakuryente. Maliwanag na dilaw na enerhiya ang kumalat mula sa pinto, at agad niyang binawi ang kanyang kamay. Ang buong pinto ay kumislap ng maliliit na dilaw na bilog, na parang tinamaan ng kidlat. Sabay na lumingon sina Dokya at Yoo Sang-si, labis na nagulat sa nangyayari. Isang maliwanag na dilaw na liwanag ang nagmumula sa harap, at may ilan pang nagsabing may parang transparent na harang sa tapat ng pinto. Isang system notification ang lumabas. Hanggang sa makumplito ang script, limitado ang access sa bagon. Isang pasahero ang nagbukas ng live broadcast sa kanyang cellphone. Sa screen, lumitaw si Takabe, nakapulupot ang mga kamay sa likod ng ulo at nakahalukip-kap ang mga binti, habang tumatawa. Sinabi niyang may mga interesanteng bagay na nangyayari sa kung saan, at may mga bagay na talagang kailangang mangyari. Pagkatapos, bigla niyang itinaas ang kanyang paa at pamitik ng mga daliri.
Sinabi niyang magbibigay siya ng kaunting pabor at ipapakita kung ano ang mangyayari kung walang magaganap sa susunod na 5 minuto. Biglang lumitaw sa itaas ng mga ulo ng pasahero ang isang napakalaking system notification window, na nagpapakita ng video ng mga estudyanteng nakaupo sa loob ng silid-aralan. Isang pasahero na may suot na salamin ang labis na nagulat at nagsabing iyon ay mga uniforme ng Teppan Girls High School. Sa live broadcast, biglang tumayo ang mga estudyante at nagsisigawan sa takot, nagtatakbuhan sa iba't ibang direksyon. Lumabas ang mensahe ng system, nag-expire ang oras. Sabay na tumingin sina Dokya at Yusangasi, pati na rin ang ibang pasahero, na puno ng takot. Inanunsyo ng system na sinisimulan na ang koleksyon ng bayad. Agad na ipinikit ni Dokya ang kanyang mga mata sa takot. Sa screen ng system notification, makikita ang live footage ng mga estudyante na isa-isang namamatay, ang kanilang mga ulo ay sumasabog, kasabay ng malalakas na sigaw at paghingi ng saklolo. Dugo ang kumalat sa buong silid. May ilang estudyante ang tumakbo patungo sa pinto, umiiyak at humihingi ng tulong. Biglang may isa sa kanila ang namatay, at ang isa naman ay lumingon, hindi makapaniwala, at mas lalong napasigaw sa takot. Labis na natakot ang lahat ng pasahero sa bagon habang nakatingala sa system notification window na kumikislap ng bughaw na liwanag. Hindi nila maintindihan ang nangyayari. Ipinakita ng live system screen ang dalawang kamay na mahigpit na sumasakal sa leeg ng isang estudyante. Hinawakan ng estudyante ang kanyang kaklase sa lalamunan ng buong lakas, habang ito ay umuungol sa sakit at pilit na pumapalag. Maya-maya, bigla niyang niluwagan ang hawak at tuluyang binitiwan ang leeg ng kanyang kaklase. Isang malakas na kalabog ang umalingaw mula sa system notification window. Tumayo ang babae, bahagyang nakayuko ang ulo, at malalim na huminga habang ang white noise ay kumalat sa paligid. Lumabas ang mensahe ng system. Survivor, Channel B23515. Ang babae ay lumingon, may bahid ng dugo sa kanyang mukha, at nakatingin sa unahan na walang emosyon. Patuloy na sinabi ng system. Teppan Girls High School, 2nd taon, Klase B. Pangalan, Lee Ji-hai. Sa screen, makikita pa rin ang live broadcast. Ang babae ay nakatayo sa gitna ng silid-aralan, katabi ang bangkay ng kaklaseng pinatay niya. Muling ipinakita ng system ang kanyang status. Ngumiti si Takabi ng malapad, ipinakita ang kanyang mga pangil, at sinabing napakasaya raw nito. Sa loob ng bagon, unti-unting naglayuan ang mga tao, nagtitigan sa isa't isa na may halong takot at pagkalito. Walang nagsasalita, walang gumagalaw, at sa itaas ng kanilang mga ulo, nakabitin pa rin ang system notification window, patuloy na nagpapakita ng live broadcast mula sa mataas na paaralan, patunay na ang mundo ay tuluyan ng nagbago. Sa pagsisimula ng humawak ang kamay ng babae sa manggas ng lalaki. Napalingon sina Doc at Han sa gilid. Tinakpan ng dalaga ang kanyang bibig, nanginginig siya sa nakita niya. Lumingon ang lalaki, bahagyang pinaikit ang mga mata, at naisip na kakaiba kung bakit hindi pa lumilitaw ang lalaking iyon. Inilapit ni Doc ang telepono sa kanyang mukha at sinimulang igalaw ang daliri sa screen. Iniisip na ang mga pangyayaring nagaganap ngayon ay yaong mga naaalala niya mula sa nobela, ngunit may ilan sa mga ito na hindi niya kilala. Tumingin ang lalaki sa screen at naisip na ang tanging paraan upang makahanap ng solusyon sa sitwasyong ito ay ang muling basahin ang mga paraan ng kaligtasan. Ngunit ipinakita ng telepono na ang nobelang hinahanap niya ay hindi umiiral. Naisip niya na marahil ay hindi pa ito na ilalabas at wala talagang makikitang kopya sa internet, lalo na't ganap itong hindi popular. Yumuko si Doc at nanlaki ang kanyang mga mata. Ipinahid niya ang daliri sa screen at tumingin dito nang may gulat, iniisip na sandali lang. May lumitaw na link patungo sa isang naka-attach na file sa kanyang telepono. Pinindot niya ito at naisip na imposible itong mangyari. Yumuko si Doc sa gulat. May isa pang file na lumitaw sa screen na may pamagat na 3 paraan upang mabuhay sa wasak na mundo. Nanlaki ang mga mata ng lalaki sa kanyang nakita. Kinusot niya ang kanyang mata, hindi makapaniwala sa nakikita niya. Muling tumingin si Doc sa screen nang may pagtataka. Walang nagbago sa telepono, nandoon pa rin ang naka-attach na file. Inilapit ng lalaki ang telepono sa kanyang mukha at naisip na talagang ipinadala sa kanya ang kopya ng nobela bilang regalo.
Hindi ba ito piracy? Marahil hindi, dahil natanggap niya ang orihinal mula mismo sa may akda. Dalawang mensahe ang biglang lumitaw sa harap ng kanyang mga mata na nagsasabing nakatanggap siya ng isang espesyal na katangian at na-activate ang isang natatanging puwang ng kasanayan. Naisip niya na ang lahat ng mga bayani at ang kanilang mga paraan ng kaligtasan ay may natatanging mga katangian at kayang gumamit ng mga kakaibang kasanayan. Maingat na tiningnan ni Doc ang mga abiso at napagtanto niyang ito ay tiyak na isang laro. Ipinasara ng lalaki ang kanyang mga mata at naalala ang window ng katangian. Mas mabuting malaman ang mga detalye ng katangian at kasanayan. Tumingin si Doc nang may gulat sa mensaheng lumitaw. Sinasabi ng abiso na hindi niya maaaring i-activate ang window ng katangian. Naisip niya kung nangyari na ba ito dati. Kung hindi niya makikita ang window ng mga estadistika, hindi niya malalaman kung anong mga katangian at kasanayan ang mayroon siya. Tumingin si Doc sa kanyang telepono nang may takot, sinusubukang alamin kung ano ang susunod na gagawin. Maingat na tiningnan ng lalaki ang screen at naalala na may nakalimutan siya. Kailangan muna niyang buksan ang file. May lumitaw na mensahe na dahil sa paggamit ng kanyang natatanging katangian, tumaas ang bilis ng pagbabasa. Nanlaki ang mga mata ni Doc at nagsimula siyang magbasa ng napakabilis. Nanghina ang kanyang mga binti at umabant siya ng isang hakbang upang mapanatili ang balanse. Hinawakan ng lalaki ang kanyang ulo at tumingin sa screen ng may gulat, iniisip kung ano ba talaga ang epekto ng katangiang ito. Wala pang isang minuto ay nabasa na niya ang unang yugto ng mga paraan ng kaligtasan. Inilagay ni Doc ang kanyang kamay sa noo at napagtanto na dahil dito, may nakita siya sa tekstong kanyang nabasa. Nakita niya ang numero ng bagon na 377. Itinaas ng lalaki ang kanyang ulo at tumingin sa unahan. Ang numero ng bagon na kanyang sinasakyan ay 3,887. Tumayo si Doc at tumingin patungo sa pinto, iniisip na ito nga ay 377. Natagpuan niya ang pinagmulan ng kanyang pagkabalisa. Tumingin ang lalaki sa dagwang bintana ng susunod na bagon at napagtanto na ang dahilan kung bakit bahagyang naiiba ang mga pangyayari sa kanyang nalalaman ay dahil ang bagon na kinaroroonan niya ngayon ay nasa likod ng bagon ng pangunahing tauhan. Lumingon si Son sa gilid, at tumayo si Doc na may malalim na pag-iisip, naaalala na kung totoo ito, ano ang nangyari sa kwento sa mga tao sa bagon 387. Ang dalagang nanginginig sa takot ay tinanong ang lalaki kung hindi ba nila dapat pigilan iyon. May lumitaw na window kung saan sinasabi ng kwento na tumingin siya sa malabong bintana patungo sa bagon 387. Lumingon si Doc at tiningnan ang mga nangyayari sa likuran niya. May mensaheng lumitaw kung saan sinabi ng may akda ng nobela na huli na ang lahat. Hindi na maiwasan ng mga pasahero ang pinakamasama, at dalawang nakaligtas na lamang ang natira. Hinayla ng isang kamay ang lalaki sa kanyang jacket at sa sandaling iyon ay umalangaw-ngaw ang isang galit na boses ng lalaki, nagtatanong kung sino ang nagsabing maaari siyang makatakas. Pakiramdam niya ay wala siyang silbi sa sandaling iyon. Hinayla pa atros ng lalaking nakaberdeng kasuotan ang kanyang kamay upang manuntok at sinabing manahimik na siya. Nakiusap ang lalaki na iligtas siya, kailangan niyang umalis. Sumuntok si Kim at kumalat ang dugo sa paligid. Napagtanto ni Doc na alam na niya kung sino ang magiging dalawang nakaligtas. Tumingin ang lalaki pababa na may galit sa kanyang mga mata at sinabi kung hindi ba niya sinabi sa kanya na manahimik. Tumingin si Doc sa gilid, sa dalagang tinatakpan ang bibig ng kanyang mga kamay sa matinding takot, at naisip na malamang ay mamamatay silang lahat. Tumingin ang lalaki sa screen na nagsasabing tanging sina Lei Hyenson at Kim En-wang lamang ang nakaligtas sa bagon na iyon, at naisip niyang dalawa lamang ang nabuhay. Bukod sa dalawang iyon, malamang na mamamatay ang lahat, kabilang na siya. Hinawakan ng isang lalaki ang braso ng binata at sumigaw kung ano ang ginagawa niya. Isang lalaking nakapormal na kasuotan at may salamin ang humawak sa kanyang kamay at sumigaw kung paano niya nagagawang bastyusan ang kanyang mga nakatatanda. Pinanood ni Doc at Sam ang mga nangyayari nang may matinding takot sa kanilang mga mata. Naisip ni Doc na iyon ay si Manager Han. Lumingon si Kim at tiningnan ang lalaki nang may pagtataka. Ang lalaking nakaberdeng jacket ay humarap sa manager at tinanong kung napagpasyahan na ba ng matanda na mamatay. Tila hindi pa nito lubos na nauunawaan ang nangyayari. Sinabi ni KH kung anong klaseng kalokohan ang kanyang sinasabi.
Nalilito ang lalaki habang tinitingnan ang binatang itinuro ang daliri sa kabilang dulo ng bagon at sinabing hindi ba niya nakikita ang mga taong may takot sa kanilang mga mata, nakatingin sa screen kung saan maririnig ang mga sigaw. Iligtas siya, hayaan na siyang mamatay. Patuloy na sinabi ni Kim na hindi pa rin niya nauunawaan na hindi darating ang hukbo upang iligtas sila. Tumingin sila sa mga screen. Isa sa mga babae ang humingi ng awa. Alam niyang napakabait nito, ngunit may sumagot na manahimik na siya at mamatay. Napansin ng lalaking nakaberdeng jacket na kailangan din nilang pumatay ng isa. Lumingon si Kim habang hawak pa rin ang lalaki sa jacket at galit na sinabi na kailangan nilang pumili kung sino ang papatayin. Nagngit-ngit ang mga ngipi ni Manager Han, at tumingin sa unahan na may matinding takot sa kanyang mga mata. Sinabi ng lalaki na alam na niya kung ano ang iniisip nito. Ang pumatay ng tao para mabuhay ay gawain lamang ng mga hayop. Tumabi ang binata at ang dalaga at pinanood ang mga nangyayari. Idinagdag ni Kim na maaaring tama iyon, ngunit naaangkop ba iyon sa kasalukuyang sitwasyon? Tumingin sa unahan ang lalaking nakaberdeng jacket na may kumikislap na pulang mga mata, itinaas ang kamay, at sinabing wala na ito sa kanilang kontrol. Mamamatay sila kung hindi sila papatay, at sino ang sisisihin? Hiniling niya na pag-isipan ito ng mabuti. Ang mundong kilala nila ay tapos na, at ang bagong mundo ay may bagong mga tuntunin. Yumuko si Kim at sinimulang bugbugin ang biktima ng napakalakas hanggang sa tumalsik ang dugo sa gilid. Ang binatang ito ang pinakamabilis na nakaangkop sa mundo ng mga paraan ng kaligtasan. Siya ang unang tumulak sa siwang. Nagtinginan ang dalawang kabataan nang marinig ang mga salitang kahit gaano pa sila tumingin, gusto nilang mamatay. Tumakbo ang mga pasahero patungo sa lalaking nakaberdeng jacket na patuloy sa pambubugbog. May isa sa kanila ang nagsabing wala na ring pakialam. Winagkasan ni Kim ang malabong konsepto nila ng moralidad. Tumalikod si Lon upang hindi makita ang nangyayari. Mahigpit niyang kinuyam ang kanyang mga kamao, nanginginig ang kanyang katawan. Naisip ni Doc na kung walang unang mamamatay sa loob ng 5 minuto, mamamatay silang lahat. Tiningnan ng mga pasahero ang biktima na may galit sa kanilang mga mata. Nanginginig sa sakit ang kamay ng lalaking nakahandusay sa sahig. Naalala ni Doc ang isang partikular na talata na nabasa niya sa nobela. Yumuko si KH at nagngit-ngit ng ngipin, kitang-kita ang takot sa kanyang mga mata. At sinasabi ng kwento na para silang mga Verdugo na sabay-sabay humihila ng tungga. Ang batang may hawak ng kahon ay ibinaba ang kanyang mga mata at tahimik na pinanood ang mga nangyayari. Sa maikling kwento, sinabi na ayaw nilang malaman kung sino ang pumatay sa bilanggo. Tumayo si Doc na may bag sa balikat, nakatingin sa unahan, at sinabi sa sarili na pinapanood din niya sila, na parabang binabasa niya mismo ang talatang iyon. Ang lalaki at si S ay nasa likod ng pulang linya ng karamihan na pumapatay sa biktima. Pakiramdam niya ay parang pinapanood niya ang eksenang ito mula sa ibang mundo. Tahimik lamang niyang pinapanood ang buong palabas. Sa maikling kwento, ang matandang babae na hindi niya kilala ang naging unang biktima. Kung binago niya ang orihinal na balangkas, mas kaunti ang impormasyong magagamit niya sa kanyang kapakinabangan. Nagtaka si Doc kung tama bang panuurin ang kanyang pagkamatay. Mahigpit na pinisil ng lalaki ang telepono sa kanyang kamay, iniisip na dahil lamang dito. Tumingin si Doc nang may gulat sa dalagang tatakbo sana upang tumulong, sinasabing kung magpapatuloy ito ay mamamatay siya. Hinawakan ng binata ang kanyang balikat upang pigilan siya at sinabing hindi siya maaaring kumilos ng padalos-dalos. Lumingon si S at sumagot na alam niya iyon, ngunit idinagdag ng lalaki na kung pupunta siya roon ngayon ay papatayin siya. Tumingin si Doc sa mga mata ng takot na dalaga at hinawakan ang kanyang baba. Nagngit-ngit si Son at itinuon ang kanyang tingin sa unahan. Patuloy na hinawakan ng binata ang kanyang kamay, iniisip na kahit nagbago ang genre ng kwento, patuloy pa rin itong nagniningning tulad ng dati. Lumapit ang lalaki sa kanya mula sa likuran, inilagay ang kamay sa kanyang balikat, at naisip na ang taong kayang baguhin ang kwentong ito ay hindi si Sam, dahil hindi siya ang pangunahing tauhan ng mundong ito. Pinaupo ni Doc ang kanyang kaibigan sa upuan, iniunat ang kanyang kamay, at hiniling na manatili siya roon. Sinubukan niyang tumutol, ngunit muli niya itong hiniling na makinig sa kanya kahit isang beses lamang. Pagkatapos noon ay hindi na niya siya gagambalain. Binuka ng lalaki ang kanyang bibig at huminga ng malalim.
Tumalikod si Doc sa dalaga, huminga palabas, at inilapag ang bag sa sahig. Pinag-cruise ng binata ang kanyang mga daliri habang inuunat ang mga ito. Tumingin sa unahan, at naisip na sa totoo lang ay masyado pang maaga para makialam siya. Hindi ito ang orihinal niyang plano, ngunit wala siyang ibang pagpipilian. Tumingin si S sa kanyang kasama at tinawag ang kanyang pangalan, at napagtanto niya na wala siyang ginawa hindi dahil natatakot siya kina Kim Noman o sa iba, kundi dahil hindi siya sang-ayon sa kanilang hindi makataong mga pamamaraan. Tumayo ang lalaki at tiningnan ang mga pasaherong binubugbog ang lalaki, iniisip na naghihintay lamang siya ng tamang sandali. Kaya't lumingon si S at nanlaki ang kanyang bibig sa nakita niya sa susunod na bagon. May nagngangalit na apoy at umaangat ang mga ulap ng alikabok. Bahagyang pinaikit ni Doc ang kanyang mga mata at tumingin sa unahan ng may kumpiyansa, iniisip na ngayon na ang sandali. Tumakbo si Doc sa kahabaan ng bagon, at sa likuran niya ay tinakto ni Sin ang kanyang mukha gamit ang kanyang mga kamay dahil sa init ng apoy, at nagsimulang mapuno ng usok ang bagon. Lumitaw ang impormasyon tungkol sa pangunahing senaryo kung saan nakasaad ang patunay ng kahalagahan. Kailangan mong pumatay ng isa o higit pang anyong may buhay. Kategorya Pangunahing Kahirapan F. Oras 30 minuto. Gantimpala 300 barya. Kabiguan kamatayan. May lumitaw na mensahe na ang natitirang oras ay 7 minuto at 32 segundo. Nakunat ang noo ni Doka at nakatuon ang tingin niya sa unahan habang patuloy siyang tumatakbo. Lumingon si Kim at nagulat nang makita ang lalaking papalapit sa kanya. Hindi huminto si Doka at buong lakas niyang binangga si Kim, itinulak palayo. Lumipad si Kim sa pagitan ng mga upuan hanggang sa dulo ng bagon habang sumisigaw kung ano ba ang nangyayari. Sa likod ng mga pinto, patuloy ang paglalagablab ng apoy at napuno ng may itim na ulap ng usok ang paligid. Tumingin si Kim sa unahan na tila baliw ang mga mata at sumigaw kung ano raw ang nangyari. Ipinaliwanag ni Doka ang kanyang ginawa. Sa unang tingin, maaaring isipin na itinulak niya ang lalaki para iligtas ang matandang babae, ngunit hindi iyon ang tanging layunin niya. Lumingon ang binata at nagsimulang maghanap ng kung ano gamit ang kanyang mga mata. Iniisip niya kung nasaan iyon, dahil alam niyang naroon lamang iyon sa paligid. Sa likuran niya, may sumigaw kung ano raw ang ginagawa niya at dapat ay ipagpatuloy na nila ang pananakit at tapusin na ang babae. Ibinaling ni Doka ang kanyang tingin pababa at naisip niyang may nakita siyang batang lalaki na nakatayo sa usok, hawak ang isang kahon sa kanyang mga kamay. Doon niya napagtanto kung ano ang hinahanap niya. Tumingala si Hill nang may isang kamay na pamatong sa kanyang balikat. Yumuko si Doka sa tabi ng bata. Hinawakan ni Doka ang mga lubod ng kahon gamit ang kanyang mga kamay at humingi ng paumanhin, nagtanong kung maaari niyang hiramin iyon sandali. Nagngit-ngit ang binata, sumikip ang mga mata, at saka dahan-daw ang ibinaba ang kanyang kamay sa loob ng lalagyan. Iniunat ni Doka ang kanyang nakatikom na kamao patungo sa mga palad ng bata habang sinasabi nitong hawakan iyon. Pagkatapos ay humarap ang binata sa mga taong patuloy na binubugbog ang biktima, kinuyam ang kanyang mga kamao at sumigaw na tumigil na sila. Sinabi niyang hindi rin sila mabubuhay kahit patayin nila ang matandang babae. Natigilan ang lalaki at babae at nagulat na tumingin sa gilid. Nanlaki ang mga mata ni Han nang marinig ang kanyang sinabi. Kunot noong tiningnan ni Doka ang mga pasahero. Napisil niya ang kanyang mga labi at naisip na mabuti at nakikinig sila sa kanya. Yumuko ng bahagya ang lalaki, inilagay ang kamay sa tagiliran, at sumigaw. Paano raw kung patayin nila ang babae, ano ang susunod? Sumang-ayon siya na maaaring bumili iyon ng kaunting oras dahil makikilala iyon bilang unang kamatayan. Napaisip ang binata at tumingin sa gilid nang marinig ang mga salitang iyon, ngunit ano raw ang gagawin nila pagkatapos. Ibinaling ng mga pasahero ang kanilang mga ulo pababa at tiningnan ang babaeng nakahandusay sa sahig. Ipinagpatuloy nila ang pagsasalita. Kung totoo raw ang sinabi ni Takabe, bawat isa sa kanila ay kailangang pumatay ng isang tao. Kaya sino raw ang susunod na mamamatay pagkatapos ng matandang babae, ang taong nasa tabi nila? Malapad nang umiti si Kim. Yumuko ang lalaking nakaberdeng jacket at tumawa, saka nagtanong kung ano ngayon. Tumingin sa gilid si Kim habang nakangiti at sinabing kailangan lang nilang patayin ang isang duwag na tulad niya sa susunod. At huwag daw mag-alala ng maaga sa kanyang turno dahil pantay-pantay ang tsansa ng lahat. Nakunat ang noo ni Doka at tiningnan siya ng may paghamak.
Bahagyang ngumiti ang lalaki at naisip niyang tama, alam niyang may sasabihin siyang ganoon. Nagulat si Kim nang sabihin ni Doka na walang saysay ang isugal ang kanilang mga buhay. May paraan para mabuhay ng hindi nagiging mamamatay tao. May isang pasahero ang nagtanong kung ano ang ibig niyang sabihin. Binuka ng binatang nakaberdeng jacket ang kanyang bibig at tumingin sa gilid ng sabihin ni Doka na nakalimutan nila ang kondisyon ng senaryong ito. Ang kondisyon para makumplito ito ay hindi ang pagpatay ng tao. Hawak ni Doka ang insekto sa kanyang kamay at idinagdag na kailangang pumatay ng isa o higit pang anyo ng buhay. Nakatayo ang binata na may hawak na kahon at may hawak na salagubang sa kanyang kamay. Maingat siyang tinitigan ng mga pasahero. Gumagapang ang mga insekto sa loob ng lalagyan at may sumigaw mula sa hanay ng mga tao na mga insekto iyon. Tumingin ang mga tao sa unahan na parang mga hayop ang mga mata. May isang sumigaw na may dala siyang mga insekto, at ang isa naman ay malakas na nagsabi kung maaari siyang makakuha ng isa. Biglang iniunat ng mga pasahero ang kanilang mga kamay at sumugod patungo sa binata. Inisip niya na ang nag-aalab na kabaliwang iyon ay nakatuon sa pagpatay sa matandang babae. Itinaas ni Doka ang kahon, nagngit-ngit ang kanyang mga ngipin, at tumingin ng naguguluhan sa papalapit na mga tao habang patuloy na iniisip ang direksyon ng lahat ng ito. Malapad na ngumiti ang binata at nagsimulang magtaka kung bakit napakabilis ng tibok ng kanyang puso sa tensyong sitwasyon at kung bakit umaabot hanggang tainga ang kanyang ngiti. Tiningnan ni Doka ang mapupulang mata at nakaunat na mga kamay ng mga tao at nagtaka kung ganito na ba siya dati pa. Dinurog niya ang salagubang sa kanyang kamay. Inihagis ng binata paitaas ang kahon. Lumipad palabas ang mga salagubang at nalito ang mga pasahero sa nangyayari. May sumigaw na baliw siya. Lumitaw ang isang abiso sa screen na nagsasabing natanggap niya ang tagumpay na unang pagpatay. Sumunod ang isa pang mensahe na nakatanggap siya ng 100 barya bilang karagdagang gantimpala. Pinanood ni Doka ang mga pasaherong gumagapang sa sahig habang naghahanap ng mga insekto, sinasabing kailangan nilang makahanap ng isa. Inangat ng binata ang kanyang ulo at tumingin paitaas habang iniisip na 3 minuto na lamang ang natitirang oras. Ipinakita ng timer ang 3 minuto at 12 segundo. Tinanong ng binatang nakaberdeng jacket kung bakit niya iyon ginawa. Lumingon si Doka at tiningnan si Kim. Kinamot ni Kim ang kanyang ulo at nagtanong kung hindi na lang ba niya maaaring ipinamigay ang mga insekto. Nagulat ang binata nang marinig ang sagot na 3 na lamang ang natitira sa loob. Hinawakan ni Kim ang kanyang tiyan sa kakatawa at sinabing kaya pala niya itinapon ang babae dahil hindi naman makakaligtas ang lahat. Tapat na sumagot ang binata na oo. Tiningnan ni Doka ang lalaki nang may pagtataka nang sabihin nitong huwag siyang patawanin dahil kung siya raw ay matinong tao, hindi niya iiwan ang babae. Ngumiti si Kim habang hawak ang kanyang leeg. Namula ang kanyang mga mata. Sinabi niyang maging tapat na lang daw at gusto lang niyang makita ito. Tumingin si Doka sa unahan at naisip niyang mabangis at malaya si Kim, tinatamasa ang kasalukuyang sitwasyon. Sa katunayan, ganoon talaga si Kim Namwon. May lumitaw na abiso sa screen na nagsasabing na-activate ang paglalarawan ng natatanging kasanayan ng karakter. Lumitaw ang isang bintana sa harap ng nakangiting binata. Napagtanto ni Doka na ito ay impormasyon tungkol sa karakter. Nakasulat doon ang edad na 19, walang sponsor, konstelasyon na may 2 konstelasyong interesado sa kanya, natatanging katangian na Chuunibyo na karaniwan, natatanging kasanayan na 3 antas ng kakaibang adaptasyon, unang antas ng pakikipaglaban gamit ang kutsilyo, unang antas ng blackout, pangkalahatang estadistika na 3 antas ng konstitusyon, ika-4 na antas ng lakas, ika-6 na antas ng liksi, ika-4 na antas ng mahika, pangkalahatang marka na Chuni. Binulag ng isang espesyal na kakayahan. Inirerekomendang huwag siyang gambling. Maingat na tiningnan ng binata ang screen at naisip na malinaw na ngayon. Nahulaan na niya kung anong katangian ang nakuha niya. Naalala rin niya na karamihan sa mga Chuni sa mga paraan ng kaligtasan ay hindi kinaya ang bangungot ng realidad at nagpakamatay. Ngunit iba si Kim. Ngumiti ang lalaking nakaberdeng jacket dahil isa siyang baliw na demonyo. Ang binatang ito na kalaunan ay tinawag sa palayaw na iyon ay hindi isang ordinaryong Chuni. Yumuko si Kim at may ngiti sa kanyang mukha na inalok si Doka na magtulungan sila.
Naalala ni Doka na inaasahan na ni Kim ang pagkawasak ng mundo mula pa sa simula at nakapag-adjust siya sa hindi normal na bilis. May lumitaw na mensahe na nagsasabing may magandang impresyon si Kim Namwon kay Doka. Sumunod ang isa pang bintana na nagsabing tumaas ang antas ng relasyon nila. Napaisip si Doka at napagtanto niyang nag-aalok si Kim ng kasunduan. Lumitaw ang isang screen na may impormasyon tungkol sa pangunahing senaryo. Nakasulat doon ang patunay ng kahalagahan, pumatay ng isa o higit pang anyo ng buhay, kategorya pangunahing kahirapan F, oras 30 minuto, gantimpala 300 barya, kabiguan kamatayan. Sumunod ang isa pang mensahe na nagsabing ang natitirang oras ay 2 minuto at 59 na segundo. Sa loob ng bagon, ang mga patay na katawan ay nakahandusay sa sahig, nilalamon ng apoy, at sa pinakadulo ay makikita ang anino ng isang lalaking nakaupo sa ibabaw ng mga pinto. Sa itaas ng mga pinto ay may karatulang may numerong 377. Isang lalaking may suot na bota ng militar ang naglalakad sa loob ng bagon. Naglakad siya sa gitna ng apoy at usok. Lumapit siya sa mga pinto na ang salamin ay nabahira ng dugo. May maririnig na mga sigaw mula roon, o bigla ba itong nawala? Nandito lang iyon, lumayo ka, akin ito. Ang mga pasahero ay gumagapang sa sahig na tila naghahanap ng mga insekto. Humingi ng tawad ang binata at idinagdag na mas gusto niya ang mag-isa. Tahimik na tumingin sa unahan si Doc, at si Kim ay napamulagat sa gulat. Kinamot ng lalaking nakaberdeng jacket ang batok niya at sinabi, "Oo, sayang." Nagsimulang mag-isip si Doc na kung kakampi niya ito ngayon, tiyak ang kanyang kaligtasan. Kung hindi niya nabasa ang mga paraan ng kaligtasan, iba sana ang kanyang naging sagot. Tinapik ni Kim ang balikat ng lalaki at idinagdag kung maaari ba itong lumayo. Lumayo siya dahil may hindi pa siya tapos na gawain sa kanyang lola sa likuran niya. Naalala ng lalaki na siya pala ay isang mambabasa na alam ang lahat tungkol sa kanyang nakaraan, kasalukuyan, at hinaharap. Nang makita siya ng personal, ngumiti ang binatang nakaberdeng jacket at tumingin sa gilid na parang demonyo, sinasabing hindi niya hahayaang makatakas ang insektong nahuli niya. Ang nanginginig na katawan ng isang babae ay nakahandusay sa sahig at may dugo sa paligid. Hinawakan ni Doc ang kamay ng lalaki. Nanigas si Kim at tumingin sa unahan sa gulat. Tumingin palayo ang lalaking nakaberdeng jacket at sinabing ngayon ay nagpapanggap siyang mandirigman ng hustisya, o kaya'y may hati siyang personalidad. Ngumiting tumingin si Doc sa binata na nagsabing pare-pareho lang naman ang mga matatanda. At naisip niyang pinaalala nito kung gaano siya nenas noong binasa niya ang mga paraan ng kaligtasan, palagi raw itong magiging daga na parang teenager. Lumingon si Kim at napansin na lumalabas na siya pala ang uri ng taong pinakakinamumuhian niya. Tumingin si Doc sa kanya sa gulat. Iniulat na ang karakter ni Kim Do-kya ay bumababa ang pagtingin sa kanya. Biglang lumitaw ang isang abiso na nagsasabing bumaba ang antas ng pagkakaunawaan sa karakter. Tumingin ng mabuti si Kim sa lalaki at sinabi ang kanyang sinabi. Ang binatang nakaberdeng kasuotan ay kumaway ng kamay at mula rito ay lumipad ang agos ng enerhiyang ngunit pamalya. Nagliyab ang kanyang mga mata at idinagdag na dapat siyang umiwas. Tumingin palayo si Kim at sinabing hindi iyon masama. Nanggalit ang ngipin ni Doc, kumunat ang noo, at naisip niyang alam niyang may gagawin talaga ito. Ang gagawing ito ay eksaktong tulad ng kanyang inaasahan. Hinagisa ni Kim ng mahiwagang suntok ang balikat ng lalaki, na tinakton ang mukha niya habang sumisigaw, "Ipaano ito?" Pumikit si Doc, pinilipot ang bibig habang hawak ang kamay na tinamaan, at napagtantong ito ay isang eksklusibong kasanayan ng katangiang Chona. Tumayo ang lalaking nakaberdeng jacket na nakayuko ang ulo, nababalutan ng maitim na mana. Isang mensahe ang lumitaw na nagsasabing level 1 eclipse skill. Ibinuka ni Kim ang kanyang mga braso at umikot ang mga agos ng enerhiya sa paligid niya. Sa sandaling iyon, naisip ni Doc na nagagamit na niya ang kanyang mga kakayahan. Sumuntok ang blondeng lalaki ngunit nakaiwas ang kalaban at tumama ang kamao sa sahig. Itinaas ni Kim ang kamao at masayang idineklara na siya'y naging napakalakas na. Ngumiti ang lalaki at tumingin sa gilid. Naalala ni Doc na dahil sa kanyang mga talento, kinuha siya ng pangunahing karakter sa kanyang panig sa kabila ng kanyang pagiging psychopath. May lumitaw na screen ng impormasyon, tumaas ang antas ng pagkakaunawa niya kay Kim Do-kya.
Ibinaon ni Doc ang ulo habang hawak ang balikat at inisip kung dapat ba niyang gamitin ito. Isang abiso ang lumitaw na naabot na ang mga kondisyon para gamitin ang unang yugto ng eksklusibong kasanayan mula sa pananaw ng Omniscient Reader. Tumingin ang lalaki sa screen na may gulat, iniisip kung ano ang Omniscient Reader. Kumalat ang usok sa buong bagon at isang sigaw ng lalaki ang narinig. Saan napunta ang mga salagubang na iyon? Nagulat ang mga pasahero at tumingin sa dulo ng bagon, nakanganga. Isa sa kanila ang sumigaw, anong klaseng tunog iyon? Sumuntok si Kim ngunit yumuko ang lalaki at naiwasan ang atake. Nagalit ang binatang nakaberdeng jacket, nagngalit ang ngipin at muling sumugod. Umiwas si Doc habang ang kalaban ay sumipa mula mababa paitaas. Tumingin si Kim ng puno ng galit, binuka ang bibig at sumigaw kung bakit hindi niya ito matamaan. Tumangala si Doc sa lalaki at bahagyang ibinuka ang bibig, iniisip. Siyempre hindi niya matatamaan. Isang screen ang lumitaw na nagsasabing na-activate ang unang yugto ng eksklusibong kasanayan ng Omniscient Reader. May lumabas na malabong bintana na may nakasulat na kanang balikat. Maingat na tumingin si Doc sa unahan. Sumuntok si Kim mula sa kanan at mabilis na umiwas ang lalaki. Nagpakita ng ekspresyon ng binatang nakaberdeng jacket at itinaas ang kamay. Isang malabong mensahe ang lumitaw na may salitang mukha. Sumuntok si Kim patungo sa mukha ng lalaki. Nangalit ang ngipin nito at umurong. Napagtanto ni Doc na sa sandaling na-activate niya ang ikalawang kakayahan, nagsimulang malito ang lalaki. Nakita nito ang papalapit na kamao at naunawaan niyang siya ay isang Omniscient Reader. Nagsimula niyang hulaan ang bawat galaw na parang binabasa ang kanyang isipan. Isang malakas na sigaw ng lalaki ang umalangaw sa bagon. Binuka ni Kim ang bibig, iwinasiwas ang mga braso, nagningning ang mga mata sa galit at sumigaw kung gaano ito kabilis. Nakahandusay si Doc sa sahig, nakasando sa kanyang mga kamay, tumingin sa gilid at naisip. Sa tulong ko, puro iwas lang ang kaya niya. Hindi pa siya handang umatake. Kailangan ko lang bumili ng kaunting oras. Ibinaon ni Kim ang mga kamay at tumingin ng may galit sa lalaki na nagsabing may 2 minuto na lang siya. Tumingin si Doc sa gilid, ang timer ay nagpapakita ng 1 minuto at 58 segundo. Nalito si Kim at tumingin sa kanya. Ibinalik ni Doc ang tingin sa unahan, iniisip na kung mapapatay niya ang matandang babae, matatapos ang senaryo. Nanggalit ang ngipin niya at iniunat ang kamay patungo sa babaeng nakahandusay, iniisip na anuman ang mangyari ay hindi niya ito maaaring hayaan makapunta sa susunod na senaryo. Ngumiti si Kim ng malapad, ipinasok ang kamay sa loob ng jacket at sinabing alam niyang gagawin niya ito. Napalingon si Doc sa gulat. Nakita niya ang isang maliit na kutsilyo sa kamay ng lalaki. Isang malabong abiso ang lumitaw na may salitang puso. Lumapit si Kim at itinaas ang kutsilyo sa ibabaw ng ulo. Sa lumitaw na bintana, nakasulat na ang kasanayan sa pakikipaglaban gamit ang kutsilyo ay level 1. Hinayla ni Doc ang katawan ng matandang babae at niyakap ito, tinatakpan ang sarili habang sumugod ang kalaban. Nanggalit ang ngipin ng lalaki sa sakit, pawis na umaagos sa mukha, at may hiwa sa kanyang kamay na naglalabas ng maitim na mana. Pakiramdam niya'y nasusunog ang kanyang balat. Ngayon malinaw na siya'y baliw sa digmaan. Lumuhod si Kim at tiningnan ang kutsilyong nakabaon sa sahig, nagngalit ang ngipin at binuhat ang babae. Humakbang siya habang nanginginig ang mga binti, pilit hinahawakan ang babae kahit nanginginig ang buong katawan. Naramdaman niyang ang kamatayan ay nasa likuran na niya. Ibinuka ni Doc ang bibig at itinaas ang mga mata, iniisip. Kapag natalo ako ngayon, mamamatay ako. Dahil ang mahihina ay namamatay, ang malalakas ang nabubuhay. Isang napaka-predictableng mundo. Naisip niya kung hindi ba palaging ganito ang mundo. Naalala ni Doc ang sarili niyang nakaupo sa lupa, tinatakpan ng mukha habang may sumisipa sa kanya. Isang mundong kung saan ang tao ay lobo sa kapwa-tao, kung saan ang malalakas ay kumakain sa mahihina. Naalala niya ang sarili na nakayuko sa opisina ng amo habang binabato siya ng mga papel. Napagtanto niyang mas naging malinaw ang katotohanan iyon. Nagpasya siyang kailangang maging mas malakas siya kung gusto niyang mabuhay. Ibinaba niya ang babae sa sahig habang papalapit mula sa likuran ang nakangiting kaaway na may hawak na kutsilyo. Tinawag siya ng binatang nakaberdeng jacket na matanda at sinabing wala na siyang lakas kahit tumakbo.
Iminungkahi nitong tapusin na ito dahil halos wala na silang oras. Tumangala si Doc ng buong tapang. Isang pulang salitang lumitaw ng malaki, kaduwagan. Ngumiti si Kim at ibinaba ang ulo nang marinig ang salitang Shuingong High School, 2nd taon. Nakatalikod si Doc sa lalaki at nagpatuloy sa pagsasalita kung sa tingin ba niya ay maituturing na buhay ang mga itlog ng insekto. Nagtanong ang lalaki sa gulat kung anong klaseng kalokohan iyon. Itinaas ni Doc ang kamao na may hawak na uod ng insekto at sinabing, "Sumagot ka." Muling lumitaw ang malaking pulang sulat, humahantong sa kamatayan. Tumingin si Doc sa gilid at dinurog ang uod matapos sabihin ang sagot. Oo. Kaagad lumitaw ang maraming mensahe na nagsasabing nakatanggap siya ng 100 coins bilang karagdagang gantimpala sa pagpatay ng isang buhay na nilalang. Walang pakialam na tumingin si Kim habang hawak ang kutsilyo at sinabing bakit niya ito dapat intindihin. Iwinasiwas ng binatang nakaberdeng jacket ang kanyang sandata sa nalilitong kalaban. Isang screen ang lumitaw na nagsasabing nakatanggap siya ng mga coin at kung gusto ba niyang panuurin ang tutorial sa paggamit nito. Nanggalit ang ngipin ni Doc at tumitig sa kalaban, iniisip na laktawan ito at ilaan ang 2,700 coins sa pisikal na lakas. Isang abiso ang lumitaw, ang 2,700 coins ay nailaan na sa pisikal na katangian. 3 bintana ang lumitaw na nagsasabing ang antas isang pisikal na katawan ay na-upgrade sa antas 10. Biglang tumaas ang kanyang pisikal na lakas at tibay. Sinaksak ni Kim ang lalaki diretso sa puso. Tumama ang sandata ngunit hindi tumagos. Nanatiling nakatayo si Doc habang ipinatong ng kalaban ang 2 kamay sa kutsilyo at pinilit idiin ito. Tumalon palayo si Kim sa gulat at nagtanong kung paano iyon nangyari. Ipinaliwanag ni Doc na sa panahon ng pagpaparami, ang mga tipaklong ay nangangitlag ng mahigit 100 sa isang pagkakataon. Ipinatong niya ang kamay sa dibdib at tumitig sa lalaking nakaberdeng jacket, sinasabing hindi siya ang mamamatay, kundi ito. Isang screen na may timer ang lumitaw, 57 segundo. Tumingin si Kim na may demonyong titig at ngumisi, winasiwas ang kutsilyo at sumigaw na mamatay na siya. Patuloy siyang sumaksak habang nagngangalit ang ngipin. Nanatiling nakatayo si Doc at tumitig sa unahan. Isang bintana ang lumitaw na may 4th na segundo, pagkatapos ay 2 segundo na lang ang natitira. Isang mensahe ang lumitaw. Tapos na ang oras. Nagsisimula na ang koleksyon ng bayad. Sumabog ang dugo sa lahat ng direksyon kasabay ng mga sigaw ng mga pasahero. May lumabas na screen na may impormasyon tungkol sa pangunahing senaryo kung saan nakasulat na ang patunay ng kahalagahan ay naipasa na, Win Station Tren numero 3,434 na bagon 387, 5 nakaligtas. Lumitaw sa harapan namin ang Doka Ebe, inilagay niya ang kanyang kamay sa kanyang bibig at sinabing hindi ito kapanipaniwala. May dilaw na aura sa paligid niya at pagkatapos ay idinagdag niya kung ano ang nangyari rito. May mga bundok ng bangkay ng tao sa ilalim niya at nagtanong siya habang sinusuri niya ang ibang bagon. Si Dokia ay nakatayo sa isang lawa ng dugo, nagulat at natatakot. May ibang tao na nakatayo sa likuran niya at pagkatapos ay may lumabas na mensahe ng sistema sa harapan niya na nagsasabing ang pangunahing senaryo isa, patunay ng kahalagahan ay natapos na, Puin Station Tren 3,434 na bagon 3,807, 5 tao ang nakaligtas. Isang lalaki ang lumitaw sa harapan namin na nakayuko, ito si Lee Hyenson, pagkatapos ang babae na may maruming damit ay si Yusan Gasi. Pagkatapos lumitaw ang batang si Lee Juliang, at pagkatapos ay isang lalaking nakasimangot na nakasuot ng suit, iyon si Han. May patay na lalaking nababalutan ng dugo sa sahig, iyon si Kim En-wo. Lumapit si Dokia sa kanya, may kutsilyo at malaking lawan ng dugo sa tabi niya. Ang pangunahing tauhan na nakayuko ay maingat na nakatingin sa harapan, pagkatapos ay may kutsilyong nahulog sa sahig at may sumigaw na iligtas siya. Ang natatakot na si Nam habang nakakuyong ang kamao ay sumigaw na nagmamakaawa siyang iligtas siya kung saan tinanong ni Dokia kung bakit niya kailangan iyon at sumagot si En na dahil ang buhay ng tao ay walang katumbas, hindi ba halata? Tumangala si Nam na may takot at sumagot si Dokia na iyon ay tuntunin ng lumang mundo. Siya mismo ang nagsabi noon, ang bagong mundo ay nangangailangan ng bagong mga patakaran. Hinawakan ng lalaki na nakaberdeng suit ang damit ni Dokia at sumigaw na ayaw niyang mamatay.
Tahimik na pinanood ni Dokya habang ang ulo ni Nam ay napunit sa pira-piraso. Kalmadong nakatingin sa harapan si Dokya at naisip na tama siya, pareho sila, katulad niya. Pagkatapos ay humarap siya sa salamin at nakita na may dugo sa kanya. Naisip niya na may pagkakataon siyang iligtas ang lahat ng taong ito, magsisinungaling siya kung sasabihin niyang wala siyang naramdamang pagkakasala ngunit interesado siya. Pinunasan ni Dokya ang kanyang mga kamay. Naisip niya kung paano siya nanatiling napakakalmado na para bang nagbabasa lang siya ng nobela. May lumabas na mensahe ng sistema sa harapan niya na nakapatay siya ng 125 na nilalang. Ang tala ng pagpatay ay isang tipaklong at 124 na itlog ng tipaklong. Tiningnan ni Dokya ang kanyang kamay nang may gulat at walang nakitang dugo. Pagkatapos ay humarap siya sa salamin at napagtanto na nasa salamin pala iyon. May lumabas na mensahe ng sistema na ang bilang ng barya na natanggap niya ay kalahati lamang dahil sa pagpatay sa mga biktimang hindi lumalaban. Nakatanggap siya ng 6,200 na barya. Ang bilang ng barya na ginamit sa pagtaas ng stats ay automatikong ibinawas, nakatanggap siya ng 3,500 na barya. Biglang lumingon si Dokya, naramdaman niyang huminto ang tren at may lumabas na mensahe ng sistema na dahil sa maramihang pagpatay ay natanggap niya ang Serial Killer Achievement. Nakatanggap siya ng 300 na barya para sa normal na pagkumpleto ng senaryo, 100 na barya ang ibinawas para sa paggamit ng channel. Nagsimulang ibigay ang karagdagang gantimpala. Ang lahat ng natitirang nakaligtas ay tumingin sa paligid na may takot, may sumigaw na tila gumagalaw na ito at sa wakas ay makakauwi na siya. Habang lumilingon si Dokya ay naisip niyang isang mundo ang nawasak at isang bago ang nalikha mula sa mga guho nito. Pagtingin niya sa bintana ay nakita niya ang malalaking ahas sa kalsada na sumisira sa lungsod at inaatake sila ng militar. Si S at si Han ay tumingin sa bintana nang may takot na hindi makapagsalita. Tinakpan ni Ian ang kanyang bibig at sinabing nabigla siya. Si Dokya habang nakatingin sa dugo sa kanyang paanan ay naisip na siya lamang ang mambabasa. Tumingin siya ng may banta sa harapan at pagkatapos ay naisip na alam niya kung anong katapusan ang naghihintay sa mundong ito. Dinala kami sa isang tulay, may napakalaking trapiko roon at walang makausad. Isang napakalaking ahas ang lumitaw at nakasabit sa ibabaw ng tulay. Tinakpan ni Kon ang kanyang mukha sa takot at sumigaw kung bakit sila huminto ulit at papalapit na ang ahas. Pagkalipas ng ilang segundo ay walang nangyari at iminulat ni Han ang kanyang mga mata. Nakita ni Hee at ni Son ang ahas na dumaan. Naisip ni Dokya kung ang malaahas na halimaw na ito ay isang eyesore na karaniwang tinatawag na si Serpent at takot na nakatingin sa harapan sa salamin ay nagtanong kung ano pa ito. Si Dokya na nakatayo sa likuran ay naisip na sa bandang huli sa Methods of Survival ito ay mauuri bilang ikapitong antas na halimaw. Sa Methods of Survival ang mga script ang inuuna kaya hanggat protektado sila ng script ay hindi sila aatakihin. Yumuko si Dokya at inisip kung ano ang mangyayari sa ngayon. Tumangala siya at nakita si B at pagkatapos ay naisip na 1,321, kabuuang 21 kaya hindi nakapagtataka na masaya siya. Inisip ni Dokya ang imahe ng isang napakalaking kalawakan at nagtaka kung ang mga bituin sa itaas niya ay kumakatawan sa bilang ng mga konstelasyon na konektado sa channel. Ang mga konstelasyon ng pinaka-misteryosong nilalang sa mundo ng survival methods. Sila ang pinagmumula ng lahat ng sakuna, pinapanood sila mula sa malalayong nebula. Kalmadong nakatingin si Dokya sa harapan at muling naisip na mas tama sabihing minamanmanen sila gamit ang mga channel na kontrolado nila. Ngunit kakaiba ito para sa isang baguhan. Para sa kanya bumaba si Dokya sa patay na lalaki at naisip na kung nangyari ayon sa Methods of Survival si Kim naman sana ay napatay ang karamihan sa bagon at nakaligtas. Pagkatapos ay may lumabas na mensahe ng sistema na dahil sa lalim ng karakter dalawang konstelasyon ang nagpapakita ng galit kay Dokya. Tumingin si Dokya sa gilid na may gulat habang binabasa ang mensahe at naisip na maaaring may nagagalit na konstelasyon at tila dahil pinatay niya si Kim En-woo. Bumaba si Dokya sa bangkay at kinuha ang kutsilyo. Habang pinupulot niya ang kutsilyo ay naisip niya ngayong nagsisimula ng lumitaw ang kagustuhan ng konstelasyon ibig sabihin ay magsisimula na ang kwento ng seryoso at ito ay nakakatawa. Naalala niya nang nakaupo siya sa tren at naisip na kahapon lang siya ang nanunood sa kanila ngunit ngayon ay nagbago na ang posisyon.
Lumingon si Dokya at may ilang mensahe ng sistema na lumabas na may ilang konstelasyon ang humanga sa kanyang script. Ang mga konstelasyon ay nag-sponsor sa kanya ng 500 na barya. Naisip niya na kung may konstelasyong galit sa kanya mayroon ding may gusto sa kanya. Si Dokya na nakadilat ang mga mata at nakayuko ay naisip na kahit gaano pa sila manood sa huli ay magbabayad sila ng kanilang buhay. Biglang may tumawag sa kanya at nagtanong kung ayos lang siya. Lumingon si Dokya na nagulat, lumitaw si Yusan Gosi sa harapan niya na iniabot ang kamay. Tumayo siya pagkatapos ay humingi ng paumanhin at sinabing hindi niya siya nailigtas. Si Yusan Gosi habang nag-aalala ay nagtanong kung ano ang pakiramdam niya. Tumingin siya na naguguluhan at sumagot si S na hindi mahalaga, gusto pa rin niya siya. Sinabi ng babaeng nasa harapan ng pangunahing tauhan na ang kulungan ng insekto na itinapon niya sa direksyon niya ay naalala niya kung paano niya nakita ang isang malaking tutubi. Si Dokya na nakatayo sa harapan niya ay sumagot na aksidente iyon, humakbang siya at idinagdag na kaya hindi na iyon mauulit. Yumuko si Yusan Gosi at naisip ni Dokya na marahil hindi niya alam ang lahat ngunit sapat ang talino niya upang mabuhay sa kaguluhang ito at malamang ay naintindihan niya ang ibig sabihin niya. Si Ihan na nakangiting malapad ay sumigaw na napakaganda nito, napatunayan nila ang kanilang kahalagahan. Naisip ni Dokya na ang kanyang kilos ay hindi lamang nagligtas kundi nakapatay rin, kahit sino pa ang mabuhay wala siyang karapatang tumanggap ng ganitong pasasalamat. Tumingin ang lahat kay Bayan na malungkot. Sinabi ni B na nagpapasalamat siya sa konstelasyon para sa sponsorship, ang kanyang channel ay may nakakagulat na bilang na 21. Naisip ni Dokya na ang 5 nakaligtas ay higit sa inaasahan niya. Inaasahan niyang makikita si Lee Hyun-suk dahil may magandang pangangatawan ito. Lumingon si Dokya kay Hil at naisip na ito marahil ay bata. Naalala niya nang iniabot niya ang kamay sa kanya. Nakayuko ang bata sa harapan niya. Naalala ni Dokya ang simula ng lahat, inilagay niya ang kamay sa balikat ni Hil at tinawag siya. Lumingon si Hil na nagulat at tinanong ni Dokya kung gusto niyang mabuhay. Naisip niyang hindi ito hanggal na simpatya, kung sasabihin niya sa salita magiging pagkukunwari iyon. Sinabi ni Dokya sa batang lalaki na dapat silang magkasama. Pagharap niya sa mga kasama ay may lumabas na mensahe na may ilang konstelasyon ang naantig sa kanyang kabaitan. Ang konstelasyon ay nag-sponsor sa kanya ng 200 na barya. Naisip niyang wala siyang pakialam kung iniisip nilang kasuklam-suklam ito, gusto rin niyang mabuhay sa mundong ito. Lumapit si Hil kay Dokya at niyakap ang kamay niya. Ang pangunahing tauhan ay tumingin pababa na nagulat at naisip na sa mga mangyayari sa hinaharap kailangan niyang makuha ang atensyon ng konstelasyon. Inilagay ni Dokya ang kamay sa ulo ni Hil at hinaplos ito. Sinabi ni Bitan na maraming kakaibang bagay ang nangyari ngayon, pati ang lalaki sa kabilang tabi ay naging psycho. Tumingin si KH kay Ban at nagtanong na nanginginig kung palalayain na ba sila. Si Han na nakakunot ang noo ay tumingin sa harapan. Naisip ni Dokya na sa wakas ang manager na si Han ay tunay na maswerte. Si Kon na nakatingin sa harapan ay sumigaw na galit kung hindi ba nila napasa ang kondisyon. Nagtaka si Dokya kung bakit uuwi sa subway ang mayamang Kon. Isang napakalaking ahas na nakabuka ang bibig ang lumitaw mula sa tubig at umungal. Si KH ay agad na natakot, nakanganga at hindi makagalaw. Sinabi ni Bitan na sa anumang kaso ay humanga siya. Ang malaking ahas ay hindi malayo sa tren, habang kamakaway ang mga braso niya sinabi niyang wala siyang espesyal na inaasahan sa bago na ito ngunit maraming nakapasa sa unang senaryo at napatunayan na kahit ang mga Beetle ay karapat-dapat mabuhay. Naisip ni Dokya na totoo ito at sa kanilang mga mata para silang tipaklong. Lumapit si Doka Ebi na nakangiti at sumigaw na hindi ba sila dapat gantimpalaan. Bilang gantimpala sa unang senaryo sila ay may karapatang makatanggap ng sponsorship ng konstelasyon, nakakatuwa hindi ba? Tumingin si BM kay S at nagtanong kung bakit malungkot ang lahat, ito ay kamanghamanghang gantimpala. Yumuko si Dokya at naisip na inaasahan na ang reaksyong ito, maliban sa kanya walang nakakaalam tungkol sa konstelasyon o sponsorship. Ipinagpatuloy ni Doka Ebi na ipapaliwanag niya ang lahat, sa ngayon sila ay napakahina. Sinabi ni Ihan na kung sasali sila sa susunod na senaryo sa ganitong kalagayan mamamatay sila agad kahit sa mahinang daga ng mundo, ngunit may dakila at mahabaging nilalang na gustong mag-sponsor sa kanila. Tinanong ni Hen kung sino ang sponsor.
Sumagot si Doka Ebi na mas mabuting makita nila mismo kaysa marinig ng paulit-ulit. Pagkatapos ay pumitik si Doka Ebi at may mga mensahe ng sistema na lumitaw sa harapan ng lahat. Kung nagustuhan mo ang mga video na ito ka-T-Recap, don't forget to leave a like and subscribe, at i-hit mo na rin ang notification bell para updated ka sa mga bago pa natin mga video. Salamat at maasim na araw!